Galing si Karina at ang kapatid niya sa isang hindi naman ganoon kayamang pamilya. Maayos naman ang kanilang pamumuhay noon, kahit simpleng pamilya lang sila. Subalit, nagbago ang lahat nang maagang pumanaw ang kanilang mga magulang dahil sa karamdaman. Nangyari ito noong bata pa lamang sila, kahit napilitan silang umasa sa tulong ng kanilang mga kamag-anak. "Tita, si Samuel!" Sigaw ni Karina. Halos mawala ng lakas ang kanyang boses sa sobrang kaba. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! "Nako, Diyos ko, Samuel!" Napasigaw rin ang tiyahin habang dali-daling tumayo. "Turukan niyo ng pampakalma!" Utos niya sa mga tao sa paligid. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinuro ang direksyon ng bata. Nagkakagulo ang lahat sa loob ng silid. Ang ilan ay agad kumuha ng gamot habang ang iba naman ay nagpanik na hindi alam ang gagawin. Samantala, nakaupo sa isang sulok si Karina. Hawak ang kamay ni Samuel. Umiiyak habang pinagmamasdan ng pamangkin niyang nangingisay. Palala ng palala ang sakit niya. Hinagpis ng tiyahin. "Diyos ko, anong gagawin natin? Ang dami ng side effects sa mga iniinom niyang gamot." Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang doktor na agad sinuri ang kalagayan ni Samuel. "Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon din. Hindi na sapat ang mga gamot na nasa bahay." Mariing sabi ng doktor, puno ng seryosong ekspresyon. "Karina, tumawag ka ng ambulansya," utos ng tiyahin habang hinahabol ang sariling hininga. Ngunit tila natutulala pa rin si Karina. Hindi alam kung paanong kikilos. "Tita, may pag-asa pa ba si Samuel?" Nanginginig niyang tanong. Halos hindi makatingin sa tiyahin na puno na ng luha ang mga mata. Pagdating ng ambulansya, mabilis na bumaba ang mga paramedic at dinala ang stretcher papasok sa bahay. Agad nilang sinuri si Samuel, na ngayon namumutla na at halos walang malay. "Ma'am, kailangan na nating madala ito agad sa ospital," sabi ng isa pa sa mga paramedic habang ikinakabit ang oxygen mask sa mukha ni Samuel. "Diyos ko, Samuel, kapit lang anak," hikbi ng tiyahin habang tinutulungan ng mga paramedic na ilipat si Samuel sa stretcher. Hawak-hawak pa rin niya ang kamay ng bata kahit papaano. Samantala, nananatiling nakatayo si Karina, tulala at nanginginig. Ngunit pinilit niyang sumama sa tiyahin papasok sa ambulansya. Sa loob, habang tinututukan si Samuel ng mga paramedic, hinawakan muli ni Karina ang kamay nito. "Samuel, huwag kang bibitaw. Naririnig mo ba ako?" Bulong niyang sabi. Nanginginig pa rin ang kanyang boses. Habang umaandar ang ambulansya, pilit na kinakalma ng tiyahin ang sarili. Ngunit, hindi niya mapigilang magdasal ng mag-isa. "Panginoon, kayo na pong bahala. Iligtas niyo po si Samuel." Mahinang usal niya habang tumutulo ang luha. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng isang grupo ng doktor at nurse. Dinala agad si Samuel sa emergency room. Iniwan ng tiyahin at si Karina sa labas. Naghihintay at nag-aalala. "Tita, paano kung..." Hindi natapos si Karina ang sasabihin, napahawak siya sa noo. Hindi kayang tapusin ang iniisip. "Hindi, Karina. Hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa," sabi ng tiyahin. Pilit na pinatatatag ang boses kahit ang sarili niyang puso ay parang pinupunit. Hinawakan niya ang kamay ng pamangkin. "Kailangan nating magtiwala na gagaling si Samuel." Naging tila isang mahabang oras ang paghihintay. Sa bawat minutong lumilipas, lalong tumitindi ang kaba nila. Hanggang sa lumabas ang doktor. May seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. "Dok, kamusta si Samuel?" Agad na tanong ng tiyahin. Halos hindi makahinga sa kaba. "Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya," sagot ng doktor. "Kailangan niyo po munang maghintay."
Ang sagot na iyon ay lalo pang nagdagdag ng bigat sa kanilang mga dibdib. Ngunit wala silang magawa kundi ang magdasal at umasa na malalampasan ito ni Samuel. Alalang-alala ang mga tiyahin ni Karina habang naghihintay ng balita tungkol kay Samuel. Kita niya ang stress at pagod sa mga mukha ng mga ito. Halos hindi na nagkakasalubong ang kanilang mga tingin. Si Karina naman, dahil na rin sa kaba at puyat, ay napilitang umidlip sa upuan. Ngunit hindi nagtagal, nalimpungatan siya nang makarinig ng pabulong na pag-uusap ng kanyang mga tiyahin sa kabilang dulo ng waiting area. Bakit kasi hindi na lang natin yan ibigay sa kamag-anak ng mama nila? Mahinang sabi pa ng isa. Ngunit sapat na upang marinig ni Karina. May pamilya naman sila doon. Pamangkin din naman nila yan. Para hindi na tayong mamumroblema. Naku, napakalaki ng gastusin natin. Halos araw-araw nininervyos ako dahil sa mga batang yan. Anong gagawin natin sa kanila? Ipaampon. Sagot naman ng isa pa. May halong inis at pagkaubos ng pasensya sa boses. Nanlaki ang mga mata ni Karina sa narinig. Pinilit niyang manahimik. Ngunit hindi niya mapigilang mabigla at maiyak. Pakiramdam niya ay unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Parang sinasaksak ng malamig na punyal. Dahil sa biglang paggalaw niya sa upuan, agad namang natigil ang mga tiyahin sa kanilang pag-uusap. Nagkatinginan ng mga ito at agad na nagbulungan. Tigil na, baka marinig tayo. Mahina ngunit madiing sabi ng isa, sabay sulyap kay Karina na halata ang gising na. Bagamat hindi siya tumingin sa kanila, ramdam ni Karina ang bigat ng sitwasyon. Napansin niya kung paano umiwas ang tingin ng kanyang mga tiyahin. Halos hindi niya makayanan ng sakit at takot na baka iwan sila ni Samuel. Lalo na sa panahon na pinakanangangailangan sila ng tulong. Tahimik niyang pinaalis ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Sa isip niya, pinangako niya sa sarili, kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na magkahiwalay kami ni Samuel. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Dahil muling napapikit si Karina, nagpatuloy ang usapan ng kanyang mga tiyahin. Palihim ngunit mas malinaw na ngayon ang kanilang tono. Akala nila ay tulog ng mahimbing si Karina, ngunit ang hindi nila alam, naririnig pa rin niya ang bawat salita nila. Ganito na lang, sabi ng isa, mas mahinang boses ngunit puno ng kumpiyansa. Iiwan natin si Karina sa atin. At least mapapakinabangan na yan sa bahay. Maraming magagawa kahit papano. Tapos si Samuel, ibigay natin doon sa kamag-anak ng mama nila. Ano ba, wala namang silbi yan. Sakit pa sa ulo. Hindi na rin nila matatanggihan yun. Sabad ng isa pa. Ano sila? Siniswerte. Sa kanila yung magagamit. Tapos tayong naiwan ng pabigat. Aba, hindi pwede. Bahala na silang magtiis kay Samuel. Ramdam ni Karina ang bigat ng bawat salitang yon. Parang tinutusok ang kanyang puso. Habang pinipilit niyang humikbi upang hindi mabuko ang kanyang naririnig. Hindi siya makapaniwala na kaya nilang magsalita ng ganoon tungkol kay Samuel. Ang kapatid niyang kailanman ay hindi naging pabigat sa kanya. Sa isip niya, nag-umpisa ng maglaro ang takot at galit. Paano nila nagagawang gawing parang transaksyon ng kapalaran naming magkapatid? Napagtanto niya ang kailangan kumilos, ngunit hindi pa niya alam kung paano. Nagkunwari siyang tulog habang pinipilit pa rin na pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi ko hahayaang magkahiwalay kami ni Samuel. Hindi. Tahimik niyang pinangako sa sarili, nagagawa siya ng paraan para mailigtas ang kanyang kapatid mula sa mga plano ng kanilang tiyahin. Nagkunwaring nagising bigla si Karina mula sa kanyang pagkakaidlip at kunot noong nagtanong, kahit na malinaw na narinig niya na ang kanilang pinag-uusapan. Tita, ano pong pinag-uusapan niyo tungkol kay Samuel? Tanong niya, pilit na pinapanatili ang mahinahong tono kahit na kumukulo na ang damdamin niya. Nagkatingin na naman ang mga tiyahin, halatang nagulat at nahihiya. Ngunit agad nabawi ng isa. Nagpapakita ng peking ngiti. Karina, pinag-uusapan na namin na gusto naming dalhin si Samuel sa tita ninyo, sa side ng mama ninyo.
Alam mo naman, baka makatulong din sa kanya na magbago ng paligid at makasama ang iba pang kamag-anak. Pero babalik din naman siya kaagad. Umiling si Karina. Agad na tumutol. Hindi po ako pumapayag. Hindi kami pwedeng magkahiwalay ni Samuel. Ako lang hong meron siya. At siya lang hong meron ako. Halos mangiyak-ngiyak na siya habang nagsasalita. Ramdam ang takot at galit na baka tuluyang mawala ang kapatid. Ngunit matigas ang boses ng tiyahin. Karina, hindi mo ba naiintindihan? Para ito sa ikabubuti ni Samuel. Hirap na kami sa sitwasyon ninyo. Kailangan naming magdesisyon ng mabuti para sa lahat. Pero tita, kaya ko pong alagaan si Samuel. Huwag niyo po siyang ilalayo sa akin. Pilit na pakiusap ni Karina. Halos pagmakaawa na. Tumayo ang isa sa mga tiyahin. Nagtatangkang wakasan ang usapan. Karina, tama na. Hindi ka bata. Alam mong hindi madali ang lahat. Basta, magtiwala ka sa amin. Gusto pa sana makipagtalo ni Karina, ngunit ramdam niyang walang saysayang pag-uusap. Lumabas siya ng silid. Nanginginig ang mga kamay at naninikip ang dibdib. Iniisip kung papaano niya mapipigilan ang kanilang plano. Ngunit mabuti na lamang, sa mga sumunod na linggo, maraming naganap. Sa ospital, nagpakita ng unti-unting pagbuti si Samuel. Dahilan upang ang plano ng kanyang mga tiyahin ay tila nakalimutan. Nadagdagan pa ito ng biglang mga alalahanin sa kanilang sariling mga pamilya. Kaya't nawalan sila ng oras upang ituloy ang kanilang balak. Si Karina naman, bagamat alam na pansamantala lamang ang katahimikan, ay nagpasalamat sa pagkakataong yon. Ginamit niya ang panahon upang patuloy na alagaan si Samuel at patunayan na kaya niyang pangalagaan ang kapatid anuman ang mangyari. Sa simula, tinanggap sila ng kanilang tiyahin at tiyuhin sa bahay na dati pag-aari naman ng kanilang mga magulang. Ngunit habang tumatagal, nag-iba ang pagtingin ng kanilang mga kamag-anak sa kanila. Unti-unti silang itinuring na pabigat at walang silbi, kaya't nag-ugat ang pagtrato sa kanila bilang mga intruder sa sariling tahanan. Hindi rin nagtagal, gumawa ang mga ito ng paraan upang mapalayas sila. Maganda na rin na paalisin yung mga bata, lalo na't ang hirap na nilang gastusan. Idagdag mo pa yung kapatid ni Karina na ang laki-laki ng binabayaran natin. Hindi na sapat ang perang iniwan ng magulang nila para sa lahat. Ano sa tingin mong gagawin natin? Siguro nga pagbuki rin. Bigyan ng kaunting pera tapos bahala na sila. Total malaki naman na si Karina. Kaya niya namang kumayod. Depende na lamang sa kanya kung hahayaan niya yung kapatid niyang mamatay. Di palayasin na lang natin. Mas mabuti pa. Masakit nila sa ulo. Hindi na nga ako nag-asawa para walang responsibilidad. Tapos bibigyan niyo naman ako ng ganyan. Nasa hagdan si Karina, tumihikbi. Iinom lang dapat siya ng tubig dahil naalimpungatan siya at nauhaw. Kaya nagdesisyon na siyang kumuha sa baba. Pero hindi pa man din siya nangangalahati sa hagdan ay narinig niya na ang mahinang bulungan ng dalawa niyang tiyahin. Noong makaramdam na si Karina na papaakyat na ang kanyang tiyahin, ay dali-dali naman siyang bumalik sa kwarto nila ng kapatid niya. Oo nga at alam niyang mahal ang magpa-dialysis. Pero wala rin naman siya magagawa dahil kahit saang tingnan, hindi pa sapat ang edad ni Karina para tanggapin sa mga trabaho na mas malaki ang sweldo. Narinig ni Karina ang bawat salitang nagmula sa mga tiyahin niya at ang mga iyon ay tila mga sibat na tumutusok sa kanyang puso. Hindi niya mawari kung paanong magagawa ng mga tiyahin niyang sabihin iyon tungkol sa kanila. Lalo na't nangakaw mga ito sa kanilang mga magulang na aalagaan silang magkapatid. Habang umaakyat ang kanyang tiyahin, dali-daling bumalik si Karina sa kwarto. Pilit na pinipigilan ng hikbe upang hindi magising ang kanyang nakababatang kapatid. Pagpasok niya, nakita niya ang payat na katawan ng kapatid niyang si Samuel. Mahimbing na natutulog. Halos mapaiyak ulit si Karina sa tuwing naiisip kung gaanong kahirap ang kalagayan nito. Dialysis ng 2 beses sa isang linggo. Gamot na kailangang bilhin. At ospital na madalas na dinadaluhan nila. Lahat ng ito ay nagiging pasan niya. Ngunit,
Hindi siya maaaring sumuko, lalo pat alam niyang wala namang ibang magmamalasakit sa kapatid kung hindi siya. Hindi pwedeng basta ganito na lang. Ayokong ganito lang kami. Tinuruan ako ni Mama. Dapat matatag ako. Pero kaya ko ba? Tanong niya sa sarili habang pinapahid ang luha sa pisngi. Wala pa siyang sapat na kakayahan. Pero alam niyang hindi din sila pwedeng umasa ng tuluyan sa mga tiyahe nila na tila mas iniisip pa ang sarili kesa sa kanila. Kinabukasan, nang mapansin ni Karina na tahimik ang mga tiyahe nila, sinubukan niya magtipid sa pagkain para mas marami siyang maitabi para sa kapatid na hindi bumababa para kumain gawa ng nahihiya ito. Mukhang may narinig din ang kapatid ni Karina, tulad niya. Hinahayaan na niyang puro kanin at kaunting ulam ang tanghalian niya. Habang kumakain, nag-iisip siya kung paano siya makakahanap ng trabaho na tatanggap sa kanya kahit hindi pa siya tapos sa pag-aaral. Bago magtanghali, tumayo siya at nagpaalam sa kanyang tiyahin. Saan ka pupunta? Huwag mo sabihin maglalakwatsa ka na naman at iaasa sa amin ang pag-aalaga sa kapatid mo. Tanong ng isa, kunot noo. May aayusin lang po ako, babalik din naman po ako agad. Sagot niya. Pilit na itinatago ang kaba. Bilisan mo lang at may pag-uusapan pa tayo. Ang totoo, nagbabalak si Karina na mag-ikot sa bayan upang maghanap ng pwedeng mapagtrabahuhan. Hindi na mahalaga sa kanya kung anong trabahong yon. Basta may kita. Basta mabuhay siya at si Samuel. Kahit hindi sigurado sa magiging sagot, handa siyang makipagsapalaran. Alam niyang hindi madaling tumayong magulang sa murang edad. Pero para sa kapatid niya, gagawin niya ang lahat. Sa palengke, abala ang lahat sa kanilang mga gawain. Ang ilan ay nakikipagtawaran sa mga tindero. Ang iba naman ay nagmamadaling makalabas dala ang kanilang pinamili. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, isang matanda ang biglang natumba. Kasama ang malaking bayong na naglalaman ng kanyang mga paninda. Tumilapon ng mga gulay at prutas sa sahig. At sa halip na tumulong, ang mga tao ay tila walang nakikita. Ang iba pa nga'y umiwas pa sa lugar upang hindi na maabala. Napansin naman ito ni Karina habang naglalakad. Dala ang listahan ng mga bibilhin. Sa kabila ng sarili niyang mga alalahanin, hindi niya kayang baliwalain ang kalagayan ng matanda. Agad siyang lumapit. Inalapag ang dalang eco bag at nagsimulang damputin ang mga nagkalat na gulay at prutas. Hindi alintana ang dumi sa sahig o ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Halos lahat sila hindi mo lang magawang tulungan, mga walang puso. Naisip niya habang pinupulot ang isang kalabasa. Hindi ba nila nakikita kung gaano kahirap ang sitwasyon ng matanda? Nang makita siya ng matanda, bakas ang labis sa pasasalamat sa mukha nito. Maraming salamat, Iha. Kaawaan ka ng Diyos. Wika nito habang maingat na inaayos sa mga napulot sa bayong. Kita sa mga mata ng matanda ang paghanga at taos-pusong pasasalamat. Walang anuman po. Masayang sagot naman ni Karina. Sabay abot ng isang bungkos ng kangkong na natagpuan niya sa gilid. Pilit niyang itinatago ang lungkot sa likod ng kanyang ngiti. Sa kabila ng kanyang sariling pinagdadaanan, masarap sa pakiramdam na makatulong kahit papaano. Hindi pa man tuluyang nakakabangon ng matanda ay dumukot ito sa kanyang bulsa. Naglabas ng maliit na wallet at may iniabot kay Karina. Isang piraso ng tig-100 piso ang inilagay nito sa kamay ng dalaga. Sa inyo na po yan, Lola. Hindi ko po kailangan. Mariing tanggi ni Karina habang ibinabalik ang pera. Ngunit mahigpit na ibinulsa ng matanda ang wallet nito at muling inabot ang pera. Iha, tanggapin mo na. Alam kong kailangan mo rin. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, pero sana magtagumpay ka. Bibihira lamang ang may mga mabuting puso na katulad mo. Hindi nakaimik si Karina. Alam niyang bawat sentimo ay mahalaga para sa kanilang magkapatid. Pero tila hindi tama na tanggapin ang pera mula sa isang matanda na tila kulang din sa sarili nitong pangangailangan. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, daman niyang hindi ito tatanggap ng pagtanggi.
Nang maglaon, kinuha niya rin ang perang inabot, kasabay ng pagbibigay ng isang magalang na pasasalamat. Maraming salamat po, Lola. Mahiyang sabi niya. Hindi na maalis ang bahagyang kaba sa boses. Alam niyang maliit lamang ang halaga nito. Pero para sa kanila ng kapatid niyang si Samuel, isa itong malaking tulong. Ngumiti ang matanda sabay tapik sa balikat ni Karina. Mag-iingat ka, iha. Magtiwala ka sa Diyos at gagabayan ka niya. Habang papalayo si Karina dala ang 500 piso sa kanyang bulsa, hindi maiwasang mapaisip. Ang simpleng pangyayari nag-iwan ng bakas sa kanyang puso. Ang mga salita ng matanda ay tila nagbibigay sa kanya ng kaunting pag-asa sa kabila ng napakahirap na sitwasyon ng buhay nila. Sa bawat hakbang niya palabas ng palengke, ipinangako ni Karina sa sarili na gagawin ang lahat para mabuhay silang magkapatid. Ano man ang mangyari. Dahil sa laki ng binigay na matanda ay agaran na nakauwi na si Karina. Ngunit gulat siya sa kanyang nasaksihan sa labas pa lamang. Huwag po, tita, parang awa niyo na. Samuel? Tita, ano nangyayari dito? Isa ka pa, Katrina. Hirap na kaming alagaan kayo. Napakapabigat at wala pang kwenta ng kapatid mo. Simpleng balde, hindi niya mabuhat. Kalalaking tao. Walang silbi. Awang-awa si Karina na nakatingin sa kapatid niyang dinadampot ang mga hinagis na damit ng kanilang tiyahin sa sahig. Pinagbuhat niyo ng balde si Samuel? Tita, may sakit si Samuel. Ang dami-dami niyong anak, bakit si Samuel ang inutusan niyo? Wala kang pakialam. Busy na nag-aaral ang mga anak ko. Kayo na nga ito nakikitira? Kayo pa tong ganyan ng ugali? Ano? Prinsesa at prinsipe lang kayo dito? Aba, ang kapal naman ang mukha ninyo. Tita, bahay namin to. Kayong nakikitira. Oo nga po't kayo nagbabantay sa amin. Pero sa amin ang bahay. Pwede naman pong pag-usapan ng maayos to. Bakit kailangan niyo pong idamay si Samuel? Manahimik ka, Karina. Ang galing mo nang sumagot ah. Tara nga dito. Sigaw ng tiyahin ni Karina at agad hinila ang kanyang buhok at kinaladkad sa putikan. Dahil sa naging sigawan nila ay maraming kapitbahay sa gate ang nakisilip at nanood sa nangyayari. Tita, tama na po. Tita, sorry. Hindi. Para magtanda ka na rin, Karina. Baka nakakalimutan mo na tita mo ko. Bastos kang bata ka, ha? Sigaw ng tiyahin ni Karina at sinubsob siya sa putikan sabay alis. Sa kabila ng pagmamakaawa, hindi na nakinig ang kanilang mga kamag-anak. Lalo pang bumigat ang sitwasyon nang tuluyang inangkin ng mga mapagsamantala ang bahay at lupa na naiiwan ng kanilang mga magulang. Walang magawa si Karina at ang kanyang kapatid, kundi ang maghanap ng ibang masisilungan. Bit-bit lamang ang kaunting gamit at mga alaala ng nakaraan. Umalis sila sa tahanang minsang naging simbolo ng kanilang pagkakaisa bilang isang pamilya. Pansamantala muna silang natulog sa kubo na hindi kalayuan. Hindi na rin naman tinitiran iyon kaya sila na muna ang namugad. Sa gabing tahimik at malamig, nakaupo si Karina sa gilid ng kama ng kanyang kapatid na si Samuel, na ngayon mahina at nakaratay na sa wheelchair. Nakatakip ang kumot sa payat nitong katawan at tila bawat hinga nito ay may kasamang kirot. Tinitigan ni Karina ang kapatid. Pilit ni tinatago ang lungkot sa likod ng ngiti. Ang luha ang kanyang pinipigilan ay sunod-sunod na umagos. Ate, mahina ngunit malinaw na wika ni Samuel, kasabay ng pag-ikot ng kanyang mga mata sa simpleng kwarto na kanilang tinitirhan. Ayoko na. Pagod na ako. Napaluha si Karina sa narinig, ngunit pilit niyang nilalakasan ang loob para sa kapatid. Huwag mo sabihin yan, Sam. Hindi ka pwedeng sumuko. Ilalaban natin to. Pero ate, pinilit nitong itaas ang kanyang kamay, nanginginig sa kahinaan. Araw-araw kitang nakikitang pagod na pagod. Palagi kang umiiyak. Kahit hindi mo man aminin sa akin, ayoko na maging pabigat sa'yo.
Ayoko nang makita kang nahihirapan ng dahil sa akin. Lumuhod si Karina sa harap ni Samuel at mahigpit na hinawakan ng malamig nitong mga kamay. Samuel, pakinggan mo ako. Hindi ka pabigat. Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Kung wala ka, wala rin akong dahilan para magpatuloy. Pero ate, namumuo na rin ang luha sa mata ni Samuel. Stage 3 na ako. Alam ko naman ang totoo. Kahit anong gawin natin, baka hindi ko rin kayanin. Hindi, Samuel. Madiin ngunit puno ng pagmamahal na sagot ni Karina. Hindi ako papahig na mawala ka. Gagawin ko ang lahat, kahit ano. Magtatrabaho ako kahit saan. Magsasakripisyo ako ng kahit ano basta't gumaling ka lang. Hinawakan ni Samuel ang pisngi ni Karina. Pinapahid ang mga luha nito gamit ang nanginginig niyang mga daliri. Ate, napakabuti mo. Pero hindi ba unfair sa'yo na inuuna mo pa rin ako kahit hindi mo na iniisip ang sarili mo? Napailing si Karina. Pilit na pinipigilan ang muling pagpatak ng kanyang luha. Hindi to tungkol sa pagiging unfair, Samuel. Ikaw ang pamilya ko. Ang buhay ko. Kung pwede lang na ako ang magkasakit sa halip na ikaw, matagal ko nang ginawa. Pero habang nandito ka pa, habang lumalaban pang puso mo, hindi kita iiwan. Hindi kita susukuan. Tahimik na tumutulo ang luha ni Samuel. Paano kung hindi tayo manalo sa laban na to, ate? Mananalo tayo. Sagot ni Karina na puno ng determinasyon. Dahil habang nandito ako, hindi kita hahayaang sumuko. Kahit mahina ka, sapat na para sa akin ang makita kang lumalaban. Kasi hanggat lumalaban ka, may pag-asa pa. Hindi na sumagot si Samuel, pero nakita ni Karina ang bahagyang ngiti sa labi nito. Ang ngiting iyon na nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang paalala na may dahilan pa siya para magpatuloy. Bata pa lamang si Samuel na magsimula siyang magkasakit. Madalas siyang magreklamo ng pananakit ng tiyan at likod. Pero inakala nilang simpleng impeksyon lamang ito. Subalit nang magsimulang bumagsak ang timbang niya, manghina at magkulay dilaw ang kanyang balat, kinailangan na nilang magpatingin sa doktor. Doon nila nalaman ang mapait na katotohanan. Ang kanyang bato ay hindi na gumagana ng maayos. Meron siyang chronic kidney failure. Dahil sa sakit ni Samuel, napilitan si Karina at ang kanilang pamilya na magsakripisyo ng marami. Kailangan sumailalim si Samuel sa regular na dialysis para ma-filter ang mga lason sa kanyang katawan. Sa umpisa, kahit na mahirap, nagawa nilang kayanin. Sa tulong ng ilang kaibigan, kamag-anak at donasyon mula sa mga taong naaawa sa kalagayan ng bata, nairaos nila ang ilang taon ng paggamot. Sa kabila ng sakit, sinikap ni Samuel na mamuhay ng normal. Masaya silang magkapatid tuwing nagkakaroon ng pagkakataong maglaro o magbiro kahit sa simpleng paraan. Ngunit dumating ang panahon na hindi na maitatanggi ni Karina na lalong lumalala ang kondisyon ng kanyang kapatid. Isang araw habang nakasa kwarto silang dalawa, napansin ni Karina na tahimik si Samuel. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair at nakatingin lamang sa bintana. Alam niyang may iniisip ito kaya lumapit siya at tinapik ang balikat ng kapatid. Sam, anong iniisip mo? Tanong ni Karina, pilit na humingiti. Hindi tumingin si Sam. Mahina ito nagsalita. Ate, pagod na ako. Ayoko na. Ayoko na mag-dialysis. Ayoko na makita ka nahihirapan dahil sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Karina. Umupo siya sa tabi ni Samuel at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Napag-usapan na natin to, hindi ba? Hindi mo alam kung gaano kita kamahal, Samuel. Hindi mo alam kung gaano ako kakapit para sa iyo. Napaluha si Samuel. Ate, hindi mo ba napapansin? Lalo kang pumapayat. Lagi kang puyat. Wala ka ng oras para sa sarili mo. Ayoko na maging pabigat. Samuel, mading sabi ni Karina, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses.
Hindi ka pabigat. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Kung wala ka, wala akong silbi. Kaya huwag mong sasabihin na gusto mo na sumuko. Tingnan mo naman ako, ate. Tuloy ni Samuel, tinuro ang sarili niyang katawan. Hindi ko na magawa ang mga nagagawa ng ibang bata. Wala akong magawa kundi maghintay. Maghintay kung kailan titigil ang lahat. Hindi. Sigaw ni Karina, pilit na pinapakalma ang kanyang luha. Hindi tayo titigil. May paraan, Samuel. Maghihintay tayo ng donor. Gagawin kong lahat para gumaling ka. Hindi ako mapayag na mawala ka sa akin. Pero paano kung walang donor, ate? Paano kung hindi na ako gumaling? Tanong ni Samuel, nanginginig ang boses. Huwag mong isipin yan. Sagot ni Karina. Mahigpit na niyakap ang kapatid. Habang nandito ako, habang buhay pa tayo, hindi tayo susuko. Magtiwala ka sa akin, Samuel. Lalaban tayo. Hindi kita iiwan. Sabi din naman sa akin, aabot ng taon o buwan. Halos taon na yung naghihintay, Sam. Malay mo isang araw, may donor na. Tahimik na yumakap si Samuel sa kanyang ate. Pilit na pinapakalma ang sarili. Sa gabing yon, ramdam nilang mabigat pa rin ang laban, pero ramdam din nilang magkasama nilang kakayanin. Para kay Karina, wala siyang hindi gagawin upang mailigtas ang kapatid. At para kay Samuel, kahit papaano nagkaroon siya ng dahilan para humawak sa pag-asa. Sa araw na yon, dala ni Karina ang kapatid niyang si Samuel sa klinika gamit ang natitirang perang naipon niya mula sa mga sideline niya sa palengke, tindahan at kahit anong trabahong pwedeng pagkakataan. Hawak niyang maliit na kamay ni Samuel na nakaupo sa kanyang wheelchair, tahimik at tila walang sigla. Pagdating nila sa klinika, sinalubong sila ng doktor. Matagal na nilang kilala ang doktor na ito na madalas nagbibigay ng payo at gumagawa ng paraan upang mapababa ang gastos nila sa gamot at paggamot. Ngunit ngayong araw, sa halip na magbigay ng pag-asa, napansin ni Karina ang lungkot sa mukha ng doktor habang binubuksan ang folder ng records ni Samuel. Karina, Samuel, simula ng doktor habang sinisilip ang medical records. Alam kong matagal na kayong lumalaban, pero gusto ko kayong maging handa sa totoo. Napatingin si Karina sa doktor, pilit pinapakalma ang kanyang dibdib. Anong ibig niyo pong sabihin, Dok? Huminga ng malalim ang doktor. Honestly, hindi naman ginagamot ng mga gamot si Samuel. Pinapatagal lang nito ang pagkalat ng sakit sa katawan niya. Pero hindi nito tuluyang magpapagaling ang kondisyon niya. Bumagsak ang mundo ni Karina. Napalunok siya, pilit na pinipigilan ng panginginig ng kanyang kamay. Hindi siya makapagsalita. Tila binigyan siya ng napakabigat na desisyon na hindi niya kayang harapin. Bigla namang sumabat si Samuel. Sabi ko na nga ba, ate? Mahina niyang sabi, ngunit sapat para marinig ng lahat sa silid. Nakatingin siya ng diretso sa ate niya. Walang bakas ng galit, ngunit puno ng pagtanggap. Mamamatay din ako, pinapatagal lang natin to. Sayang lang lahat ng pera natin dito. Hayaan mo na lang ako. Samuel! Halos pasigaw ang sagot ni Karina. Napapikit habang hinigpitan ng hawak sa mga braso ng kapatid. Hindi niya na napigilan ng pagtulo ng luha niya. Huwag mong sabihin yan. Hindi ko kaya. Hindi kita kayang hayaan lang na mawala. Hinawakan ni Samuel ang kamay ni Karina. Pilit na pinapakalma ang kanyang ate. Ate, tingnan mo naman tayo. Uubos tayo ng pera. Lahat ng pagod mo, lahat ng sakripisyo mo para saan? Para patagalin lang to? Hindi mo ba naiisip kung ganong kahirap para sa'yo? Pilit na umiiling si Karina. Hindi yan mahalaga, Samuel. Wala akong pakialam kung gaano kahirap. Ang mahalaga sa akin, nandito ka. Hanggat buhay ka, may pag-asa pa tayo. Pero ate, mahina at nanginginig ang boses ni Samuel na para bang pilit niyang itinatago ang sariling sakit. Ayoko nang makita ka nahihirapan.
Ayoko na maging dagdag pasakit pa sa'yo. Muling tumulo ang luha ni Karina. Samuel, pakinggan mo ako. Hindi ka pabigat. Ikaw ang buhay ko, ang pamilya ko, kaya kahit anong hirap, kahit anong sakit, ilalaban ko to para sa'yo. Hindi kita bibitawan, Sam. Hindi kita hahayaang sumuko. Tahimik na nanatili si Samuel at nakatingin lamang sa ate niya. Sa kanyang puso, alam niyang mahirap ang laban nila. Pero hindi niya kayang makita ang determinasyon sa mga mata ni Karina at hindi sumunod. Sa huli, kahit masakit, ay tumango siya. Ate, bahala ka na. Pero salamat. Kasi kahit anong mangyari, hindi mo ko iniwan. Sa sandaling yon, kahit masakit ang realidad, nagdesisyon si Karina na magpursige. Ang laban nilang magkapatid ay hindi pa tapos. Hanggat may tibok ang puso nila, gagawin niya ang lahat para mapanatili si Samuel sa kanyang tabi. Magtigil ka nga dyan, Samuel! Sigaw ni Karina habang pilit niyang pinipigil ang pagtulo ng luha. Hindi ka mamamatay, okay? Hindi ko hahayaang mangyari yan. Ano pa bang ibang paraan, Dok, para gumaling ang kapatid ko? May magagawa pa po ba tayo? Halos magmakaawa ni si Karina. Hawak ng mahigpit ang kamay ng kapatid na nakaupo sa wheelchair. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. Kidney transplant, Iha. Seryoso ang sabi nito. Wala nang ibang solusyon kundi palitan ng sirang bahagi ng katawan ng kapatid mo. Pero Karina, alam mo namang hindi ito madali. Mahirap maghanap ng kidney donor na compatible kay Samuel at hindi rin biro ang halaga ng gagastusin ninyo para sa procedure. Napatingin si Karina sa kapatid niyang tila nawala na ng pag-asa. Gaano po katagal, Dok? Gaano po katagal bago kami makahanap ng donor? Depende, Karina, sagot ng doktor. Pwedeng umabot ng buwan o taon ang paghihintay. Napakahaba ng listahan ng mga pasyente naghihintay rin ng kidney transplant. Bukod pa riyan, kailangan yung maging financially prepared dahil malaki-laki rin ang gagastusin nito. Hindi lang sa mismong operasyon, pati na rin sa gamutan na kailangan ni Samuel pagkatapos ng transplant. Napakagatlabi si Karina. Ramdamang bigat na sinabi ng doktor. Wala na po bang ibang paraan? Kahit anong magagawa ko? Umiling ang doktor. Nakikita ang determinasyon sa mukha ni Karina. Gusto ko sanang ipalipat kayo sa mas advanced na ospital na may mas maraming resources para sa ganitong kaso. Pero Karina, naalala mo ang sinabi mo sa akin nung huli tayo nag-usap? Sinabi mo na kahit mahirap, tatanggapin mo kung anong meron dito dahil hindi na kaya ng pamilya niyo ang malaking gastusin kung lilipat pa kayo. Napaupo si Karina. Halos gumuho ang kanyang mundo. Alam niyang mahirap ang laban nilang magkapatid, pero tila mas lalo pang dumilim ang hinaharap nila. Tumingin siya kay Samuel na nananatiling tahimik at pilit na pinapalakas ang loob niya. Samuel, mahina niyang tawag, hinawakan ng kamay nito. Hindi tayo susuko. Hahanap tayo ng paraan. Kung kailangan ko magtrabaho araw at gabi, gagawin ko. Kahit anong hirap, gagawin ko para sa'yo. Napailing si Samuel. Pilit na ngumiti kahit namumugtaw ang mga mata. Ate, paano kung hindi na talaga kaya? Ayoko na talaga, ate. Ayoko na makitang nahihirapan ka ng ganito. Sobra na masyado. Bakit mo pa kasi nalalaban, ate? Hindi na nga kaya. Ngunit tumayo si Karina at puno ng determinasyon. Huwag kang magsalita ng ganyan, Samuel. Habang may buhay, may pag-asa. Lalaban tayo. Kahit gaano kahirap. Magtiwala ka lang sa akin. Hahanap tayo ng donor. Gagawin ko ang lahat. Kahit ano, basta gumaling ka. Maraming salamat po, Doc. Tahimik na tumingin si Samuel sa ate niya. Sa kabila ng takot at sakit, naramdaman niya ang pagmamahal at tibay ng loob ni Karina. Sa mga oras na yon, kahit hindi niya masabi, alam niyang hindi siya kailanman nag-iisa sa laban na ito. Habang nasa loob ng ospital si Samuel para sa kanyang dialysis session, naglalakad naman si Karina sa labas. Sa bawat hakbang niya, mabigat ang kanyang pakiramdam.
Hindi lang dahil sa pagod kundi dahil sa matinding takot at kawalang katiyakan sa hinaharap ng kapatid niya. Pakiramdam niya ay nag-iisa siyang humaharap sa mundo. Pilit nilalabanan ang lahat ng pagsubok para sa kaligtasan ni Samuel. Desperado na siya. Halos maubos na ang pera niya. At wala siyang malinaw na solusyon kung paano niyang kakayanin ang mga susunod na linggo. Lalo na't patuloy ang gastos nila sa gamutan. Nakaupo siya sa saglit sa gilid ng kalsada at iniisip kung paano pa siya kikilos. Paano na kami, Lord? Bulong niya sa sarili, pilit na nilalabanan ng pagduha. Lahat na ginawa ko, lahat ng trabaho, lahat ng sakripisyo, pero parang hindi pa rin sapat. Ano pa bang kailangan kong gawin para gumaling si Samuel? Tumayo siya at naglakad muli, abala sa pag-iisip. Hindi niya napansin ang paparating na sasakyan sa likod niya. Sa sobrang lalim ng kanyang iniisip, ni hindi niya narinig ang tunog ng bosina. Nagulat na lamang ang driver ng kotse at pilit na pinipigilan ang sasakyan. Ngunit, huli na ang lahat. Malakas ang impact. Tumilapon si Karina sa gilid ng kalsada. Nawala ng malay at sa lakas ng pagkakabangga, dumaan ang ilang saglit bago nagtipo ng mga tao sa paligid niya. Ang ilan ay sumisigaw. Ang iba naman ay tumatawag na ng ambulansya. May nasagasaan! Tawag kayo ng tulong! Sigaw ng isa. Habang nangyayari ito ay walang kamalay-malay si Samuel sa loob ng ospital na may nangyari na sa kanyang ate. Patuloy ang proseso ng dialysis na parang ordinaryong araw lamang. Ngunit sa labas, si Karina ay nakahandusay sa malamig na semento, duguan at walang malay. Ang mga pangarap niyang mailigtas ang kapatid ay tila nabalot ng mas mabigat pang pagsubok. Ang lalaking nakabangga kay Karina ay isang bilyonaryong matanda na bihirang lumabas dahil sa kanyang edad at kalagayan. Ngunit nang makita niyang babae sa kalsada, duguan at nakahandusay, hindi siya nag-atubiling tumulong. Agad niyang inutusan ng driver at kasama niyang nurse na dalhin si Karina sa pinakamalapit na ospital. Huwag niyong patagalin. Siguraduhin niyong gagamutin siya kaagad. Mariing utos ang matanda habang nasa sasakyan ng walang malay na si Karina. Pagdating sa ospital, inasikaso agad ng mga doktor at nurse si Karina. Pinagbayaran ng matanda ang lahat ng gastusin at siniguradong bibigyan siya ng pinakamahuhusay na atensyong medikal. Ilang oras ang lumipas bago nagkamalay si Katrina. Nakahiga sa malinis at maaliwalas na kwarto ng ospital. Pagdilat niya ng mata, una niyang naramdaman ng kirot sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang mga paa. Ngunit ang sumunod na nakita niya ang ikinagulat niya. Isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng kama. Suot ang magara nitong suit, may tungkod na nakasandal sa gilid, at may mabait ngunit seryosong ekspresyon sa mukha. Nasaan ako? Tanong ni Karina, mahina at halatang litong-lito. Nasa ospital ka, iha. Mahinahon ngunit puno ng otoridad na sagot ng matanda. Ako ang nakabangga sa'yo kanina. Pasensya na't hindi kita nakita, pero mabuti na lang at naagapan ka agad. Napatingin si Karina sa matanda, naguguluhan at tila nahihiya. Ako po bang sinasabihan ninyo? Bakit po kayo nag-abala? Bahagyang umiti ang bilyonaryo. Ano man ang dahilan, anak, walang sino man ang dapat pinapabayaan. Hindi ko hahayaang mapahamak ka ng tuluyan dahil sa akin. Ako na rin ang nagbayad ng lahat ng gastusin mo rito. Wala ka nang kailangang alalahanin pa. Hindi naman makapaniwala si Karina. Hinawakan niya ang gilid ng kama. Pilit bumangon kahit masakit ang katawan. Maraming salamat po, pero hindi ko po alam kung paano kayo mababayaran. Napakahirap po ng buhay namin. Pinutol ng matanda ang sinasabi ni Karina. Hindi ko kailangan ng bayad, iha. Ang mahalaga ay ligtas ka. Pero, huminto siya saglit. Tinimbang ang mga susunod niyang salita. Habang nakahiga pa rin si Karina sa kama ng ospital, lumapit ang bilyonaryo sa gilid nito. Hawak ang tungkod at may awang nakapinta sa kanyang mukha. Sandaling tumahimik bago siya nagsalita.
Anong pangalan mo, Iha? Tanong niya. Ang boses ay puno ng malasakit. Karina po. Mahinang sagot ni Karina. Pilit na pinapakalma ang sariling emosyon. Karina Reyes po. Tumango ang matanda. Karina, anong ginagawa mo sa gitna ng daan kanina? Bakit parang pasan mo ang buong mundo? Hindi ko naman gusto manghimasok pero mukhang may mabigat kang pinagdadaanan. Hindi napigilan ni Karina ang pagbagsak ng luha. Para bang isang matagal niya nang kinikimkim ang bigat ng damdamin na ngayon lang may nagtanong. Humahagulhol siya habang unti-unting isinisiwalat ang kanyang kwento. Pinalayas po kami sa sarili naming bahay. Umiiyak niyang bungad. Matagal nang wala ang mga magulang namin. Ang mga kamag-anak namin na dapat sanang tumutulong. Sila pa tong nagtaboy sa amin. Sabi nila, wala na raw silang obligasyon sa amin. Lalo na't malaki ng gastusin sa sakit ng kapatid ko. Napakuyom ang kamay ng matanda sa kanyang tungkod. Ngunit pinigilan niya ang magalit. Hinayaan niyang ipagpatuloy ni Karina ang kwento. May kidney failure po ang kapatid ko. Patuloy ni Karina. Simula bata pa siya, mahina na ang katawan niya. Pero nitong mga huling taon lalo pong lumala. Kailangan niya ng dialysis at ang sabi ng doktor, kidney transplant na lang ang makakaligtas sa kanya. Pero paano po namin mababayaran yon? Wala naman po akong ibang trabaho kundi mga sideline sa tindahan. At kahit maghapon at magdamag po ako magtrabaho, hindi pa rin po sapat. Sandaling tumigil si Karina upang punasan ang mga luha sa kanyang mukha. Kaya po ako nasa labas kanina. Wala na po ako magawa. Nawawala na po ako ng pag-asa. Hindi ko na po alam kung paano kami mabubuhay. Napailing ang matanda. Ramdam ang bigat ng sitwasyon ni Karina. Karina, nakakatakot ang hirap na pinagdadaanan ninyo. Pero bakit hindi ka huminto? Bakit mo pa rin patuloy na ipinaglalaban? Tumingin si Karina sa matanda. Nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Kasi mahal ko po ang kapatid ko. Kahit mahirap, hindi ko po kayang hayaan siya sumuko. Kahit anong trabaho, kahit anong hirap gagawin ko. Wala po akong ibang hihilingin. Pero kung may alam po kayong trabaho, kahit ano po pakiusap, sabihin niyo lang sa akin kahit saang lugar o kahit gaano kahirap. Gagawin ko basta may pangbayad lang sa operasyon niya. Ngunit bago pa man makapagsalita ulit si Karina, agad siyang pinutol na matanda. Huwag ka na maghahanap ng trabaho, Karina. Sabi nito at ang boses ay may kasamang malasakit at determinasyon. Ako nang bahala sa inyong dalawa. Sa awa ko sa inyo at sa nakikita akong tibay mo, kukup-kupin ko na kayo magkapatid. Doon tayo titira sa bahay ko. Ako nang gagastos sa gamutan ng kapatid mo at sisiguraduhin kong maayos ang kalagayan ninyo. Gulat namang napatingin si Karina. Halos hindi makapaniwala sa narinig. Ho? Pero paano? Hindi po namin kayang bayaran ng kabutihang to. Hindi po kami pwedeng tumanggap ng ganito na wala akong maibabalik. Ngumiti ang matanda at itinaas ang kamay upang patigilin siya. Hindi ko kailangan ng bayad, Karina. Pero kung talagang gusto mong magbalik ng utang na loob, may isang bagay lang akong hinihiling. Maging katulong ka sa bahay ko. Tumulong ka sa mga gawaing bahay habang nandyan kayo. Iyan lang ang kailangan kong kapalit. Hindi naman makapaniwala si Karina. Sa lahat ng hirap at kawalan ng pag-asa, tila biglang may liwanag na dumating sa buhay nila. Agad siyang yumuko at humagulhol muli. Pero ngayon ay luha ng pasasalamat. Salamat po. Salamat po ng sobra. Paulit-ulit niyang sabi. Gagawin ko po ang lahat ng kailangan. Hindi po kami kailanman makakalimot sa kabutihan ninyo. At sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Karina at ang kanyang kapatid. Isang pagkakataon na binigyan sila ng pag-asa sa kabila ng lahat ng hirap. Agad na tumawag si Karina sa kapatid niyang si Samuel. Hindi na kayang pigilin ang nararamdaman. Kailangan niyang agad na sabihin ang mga nangyari at ang tulong ng bilyonaryong matanda
at ang alok nito na kumupkop sa kanila. Ngunit nang marinig ni Samuel ang balita, nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Anong ibig mong sabihin, ate? May kumupkop sa atin? Tanong ni Samuel, puno ng pangamba at alinlangan. Huwag mong sabihin na may nanloko sa'yo. Baka kung sino yan at mas malala pang mangyari sa atin. Pinilit ni Karina na mapakalmang kapatid. Huwag kang mag-alala, Samuel. Hindi siya ganoong tao, mabait siya at may malasakit siya sa atin. Siya ang nakabangga sa akin kanina at hindi siya nagdalawang isip na tumulong. Pero ate, paano kung may masama siyang plano? Hindi mo alam ang mga ganong klaseng tao, baka magka-problema pa tayo. Pag-aalala naman ni Samuel. Napansin ni Karina ang takot sa mata ng kapatid at iniisip niyang ito na lang ang natitira nilang proteksyon. Kaya hindi na siya pwedeng magkamali. Hindi, Samuel. Alam ko na hindi siya masama. Hindi lang sa pagiging mayaman siya magaling, kundi sa puso niya. Alam ko na walang ibang motibo siya kundi ang tumulong. Ipinangako niya pa nga na tutulungan niya tayo sa mga gastusin para sa dialysis mo. Ang hirap para kay Samuel na magtiwala kaagad, lalo na't lumaki silang walang katiyakan sa buhay. Ngunit nakikita niya ang tiyaga at pagsusumikap ni Karina para sa kanilang dalawa. Kaya't kahit nagdadalawang isip, hindi niya kayang tanggihan ang alok na to. Sige na ate, kung sa tingin mo'y makikinabang tayo at kung talagang wala naman siyang masamang balak, susubukan ko, sagot ni Samuel. Pero kung may mangyaring hindi maganda, ikaw ang may kasalanan, ha? Natawa si Karina at pinatigas ang puso. Wala namang mangyayari, Samuel. Ipapakita ko sa'yo na hindi tayo magkakaroon ng problema. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik si Karina sa ospital. Bitbit ang bagong pag-asa. Hindi niya alam kung anong hinaharap. Ngunit umaasa siya na ang alok ng matandang bilyonaryo ay magbibigay sa kanila ng bagong simula. Pagdating nila sa ospital at matapos ang ilang mga kaunting formalidad, agad silang pinasakay ng matanda sa isang van na maghahatid sa kanila patungo sa kanyang mansyon. Habang sila'y naglalakbay, hindi maiwasan ni Karina na magtanong-tanong sa kanyang kapatid. Ano kayang magiging buhay natin dito, Samuel? Parang hindi ko pa rin matanggap na wala na sila mama. Ganito na ang buhay natin at ngayon, pupunta na sa mansyon na hindi natin ganong kakilala. Sabi ni Karina habang nakatanaw sa labas ng bintana. Basta, sana hindi tayo mapahamak. Sagot ni Samuel, halatang nag-aalala pa rin sa mga nangyari. Pagdating nila sa mansyon, nabighani si Karina at Samuel sa laki at itsura ng lugar. Hindi tulad ng mga simpleng bahay na kanilang kinamulatan. Ang mansyon ay isang lugar na puno ng marangyang palamuti, malawak na mga kwarto at napakagandang hardin. Ang mga katulong na sumalubong sa kanila ay nagbigay ng impresyon na parang ang mga ito ay pawang mga bihasa at matagal nang nagtatrabaho sa pamilya ng matanda. Agad nilang pinapasok sa loob at ang paligid ay isang panaginip na hindi pa nila kayang tanggapin. Sa gitna ng kanilang pagtataka, lumapit si Karina sa matanda. Sa dami ng katulong na sumalubong sa amin, may puwang pa po ba ako sa loob? May mga gagawin pa po ba akong pwedeng gawin? Ngumiti ang matanda at tinapik ang balikat ni Karina. Huwag mong alalahanin yan, Karina. Gawin mo lang lahat ng nais mong gawin dito. Maglingkod ka o magpahinga, wala akong problema. Ituring mo itong sariling bahay mo. Dito kayo malaya. Walang kailangan gawing obligasyon kundi kung ano lang ang gusto mong gawin. Habang nagsasalita ang matanda, nakatingin si Samuel sa paligid at biglang nagsalita. Hindi po ba kami mga binibentang katulong sa sindikato kapag lumaki kami? Mukhang may iba po kayong motibo sa amin. Lahat ng naroon ay tumahimik at tila nagulat sa sinabi ni Samuel. Ang matanda, bagamat may ngiti sa labi, ay hindi maiwasang mapatawa sa kanyang sinabi. Hindi ko kayo ibibenta sa kahit anong sindikato, Samuel.
Sagot naman ng matanda na may halong pagtawa. Kung gusto ko kayong gawing mga katulong, hindi ko na kayo pahihirapan. Hindi ko na kayo tatanggapin kung hindi ko kayo tatratuhin ng maayos. Si Karina at Samuel ay nagkatinginan. Bagamat nakakatawa at tila isang biro lamang, ramdam pa rin nila ang isang mabigat na pasanin na ipinaglalaban nila. Wala silang ibang maisip kundi ang magpasalamat sa pagkakataong binigay sa kanila ng matanda. Ngunit sa kabila ng kanilang mga tanong, sa kabila ng kanilang mga duda, nagsimula silang magtiwala na marahil ang alok ng matanda ay hindi isang panandaliang pagtulong lamang, kundi isang bagong pag-asa na magbibigay daan sa kanilang mas magaan at mas masayang buhay. Ano sa tingin niyo? Kamusta naman kayo? Tanong ng matanda habang nakaupo sa veranda ng mansyon. Pinagmamasdan ng magkapatid na mukhang mas maayos na ngayon kaysa dati. Ang kanyang tono ay banayad ngunit puno ng malasakit. Masaya po kami. Maraming salamat po. Sagot ni Karina na halos hindi maitago ang kanyang emosyon. Lalong-lalo na po ang kapatid kong si Samuel. Napakasaya na po niya. Ngayon ko lang ulit nakikita sa mga mata niya ang ganitong klaseng kislap. Napatingin siya kay Samuel na nakangiti habang naglalaro sa hardin. Mabuti naman kung ganon, Karina. Sagot ng matanda habang may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Lagi mong tatandaan na kapag pakiramdam mo inaapi ka na ng lahat, nandito ako. Kakampi mo ko sa anumang paraan. Hindi ko papayagan na maranasan niyo ulit ang hirap na dinanas niyo noon. Tila napaluha si Karina sa sinabi ng matanda. Maraming salamat po talaga. Sagot niya habang pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Napakalaking tulong po nitong binigay niya sa amin. Hindi po namin akalain na may mga mabubuting pusong katulad niyo po na naditira sa mundong to. Tumawa ng mahinang matanda, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na tila pilit niyang itinatago. Karina, hindi ko ito ginagawa para sa anumang kapalit. Ginagawa ko ito dahil nakikita ko kung paano kayo lumaban sa buhay. Napakabihira ng kanyang katatagan sa kabila ng lahat ng hirap. Pero parang napakaswerte po namin na kayo po nakabanggaan namin noong araw na yon. Sagot ni Karina. Nagtataka pa rin sa kamalasan na nauwi sa napakalaking biyaya. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko alam kung paano nang nangyari sa amin ni Samuel. Napaka-imposible pong mabayaran namin ang lahat ng ginawa ninyo para sa amin. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Sagot naman na matanda. Ang importante, makita ko kayo magpatuloy sa buhay ng may dignidad at kasiyahan. Gusto ko lang matiyak na ang tulong ko ay nagdudulot ng pagbabago sa inyo. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa pagbabayad. Ang gusto ko lang, gawin mo ang makakaya mo para sa iba. Kapag kaya mo na. Napayuko si Karina at tuluyang tumulo ang kanyang luha. Pangako ko po, gagawin ko po ang lahat para mapanatili ang kabutihan sa mga tao sa paligid ko. Hindi ko po sasayangin ang oportunidad na ibinigay ninyo sa amin. Si Samuel at ako, hindi namin ito makakalimutan. Tumingin ang matanda kay Samuel na masaya pa rin naglalaro. Ang kapatid mo, Karina, ay simbolo ng dahilan kung bakit kailangang magpatuloy sa buhay kahit mahirap. Sa kanya nakikita akong dahilan ng pagtulong ko sa inyo. Tumigil saglit ang matanda at tumingin kay Karina. At sa'yo, nakikita akong lakas ng loob na bihirang matagpuan. Kaya't huwag mong bibitawan ng pag-asa. Maraming salamat po. Ulit pa ni Karina, hawak ang kamay ng matanda. Ang mga sinabi po ninyo hindi ko po makakalimutan. Kahit kailan. Habang tumatagal ang mga araw sa mansyon, unti-unti nang naging komportable si Karina at si Samuel sa kanilang bagong buhay. Si Karina, bagamat natatakot pa rin at puno ng pag-aalala, ay unti-unting nakakalimutan ng mga bigat ng nakaraan dahil sa kabutihang ipinapakita ng matanda.
Ngunit sa kabila ng lahat ng pagpapakita ng malasakit, may isang bagay na hindi nila alam na ang bilyonaryong matanda, bagamat nagpapakita ng kabutihan sa kanila, ay may sarili ring pinagdadaanan. Tuwing dumadaan ang araw, hindi nila alam na habang abala sila sa pag-aalaga sa kanilang bagong buhay sa mansyon, si matandang bilyonaryo ay palihim na naglalakad papunta sa isang klinika upang magdialysis. Isang lihim na hindi niya nais ipaalam kay Karina o kay Samuel. Laging nag-aalaga at nagmamalasakit siya sa kanila. Ngunit hindi niya kayang makita silang mag-alala para sa kanya. Sa paningin niya, bata pa si Karina at gusto niyang protektahan siya mula sa anumang uri ng pangamba. Nasa klinikang bilyonaryo nang muli niyang maramdaman ang kirot ng kanyang dibdib. Tumitig siya sa mga gamot na nakalinya sa harapan niya. Isang paalala ng kanyang unti-unting paghina. Bagamat sanay na siya sa ganitong pakiramdam, may bahagi ng puso niya nagtataka kung may pag-asa pa ba o palala lamang ang kalagayan niya. Pinilit niyang itago ang takot at lungkot. At tulad ng lagi niyang ginagawa, ayaw niyang malaman ng mga tao sa paligid niya ang tunay na kalagayan niya. Lalong-lalo na si Karina at si Samuel, na ngayon tila umaasa sa kanya bilang bagong haligi ng kanilang buhay. Ang kanyang doktor, isang matandang lalaki na halatang malasakit sa kanya, ay lumapit. Ayaw mo ba talagang sabihin sa kanila? Tanong nito, puno ng pagkabahala. Kasi nakakatakot na isang araw. Tumigil ito at hindi kayang tapusin ang pangungusap. Ngunit naiintindihan ng bilyonaryo ang nais itong sabihin. Tumitig siya sa bintana. Pinagbasta ng liwanag ng araw na tila sumasalungat sa dilim ng kanyang iniisip. Alam ko yon, Doc. Sagot niya. Mahina ngunit may determinasyon. Naiintindihan kita. Alam kong pwedeng isang araw mawala ako. Pero kung sasabihin ko, ayoko mawala lahat ng ngiti na meron sila ngayon dahil sa pag-aalala sa akin. Ayoko na madagdagan pa ang bigat na dinadala nila. Si Karina, ang dami niya ng pinagdadaanan. Si Samuel, ngayon lang siya nakakita ng pag-asa. Bakit ko pa sila dadagdagan ng sakit? Nagkipit balikat ang doktor, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Mahirap ang pinili mo. Pero naaalala mo ba ang sinabi mo noon? Na ang mga taong nakapaligid sa iyo ang dahilan kung bakit gusto mong lumaban. Hindi ba't mas magiging magaan ang laban mo kung kasama sila? Tumawa ng bahagyang bilyonaryo, ngunit may halong pag-iwas sa usapan. Dok, ang hirap kasi. Paano ka sasabihin? Uy, may maluba akong sakit, baka bukas wala na ako. Hindi ganun kasimple. Ayoko silang masaktan. Mas gusto ko nalang makita silang masaya kahit ako na lang nagdadala ng bigat. Tumango ang doktor. Kung yan ang desisyon mo, igagalang ko. Pero sana kahit papaano, maganda ka. Sa sarili mo man lang mag-iwan ka ng paraan para maalala ka nila. Napabuntong hininga ang bilyonaryo. Ang importante sa akin ngayon, Doc, ay sila. Hanggat kaya ko pa, gagawin ko ang lahat para maibigay sa kanila ang buhay na hindi nila naranasan. Kung sakali mang mawala ako, gusto kong maalala nila ako bilang isang taong nagbigay ng liwanag sa buhay nila at hindi bilang isang pabigat na iniiyakan nila. Tumahimik ang kwarto, ngunit puno ito ng emosyon. Sa kanyang isip, iniisip ng bilyonaryo kung paano pa siya makakapagbigay sa dalawang bata ng higit pa sa material na yaman. Kung paano niya maiiwan sa kanila ang isang aral na magpapatibay sa kanila kahit wala na siya. Ngunit para sa ngayon, pinili niya magpatuloy sa paglaban sa katahimikan ng kanyang sariling sakit. Pero, bumuntong hininga ang doktor at halatang nag-aalala. Tumitig siya sa bilyonaryo. Nagbabaka sakaling magbago pa ang isip nito.
Kung patuloy mong itatago, baka hindi mo na magawang masabi ang gusto mong sabihin sa kanila. Ayokong dumating sa puntong magsisisi ka o sila dahil hindi nila alam ang totoo. Tumahimik ang bilyonaryo, ngunit halata sa kanyang ekspresyon ang bigat ng desisyon. Tumingala siya, tila iniiwasan ang titig ng doktor habang minamasdan ng kisame ng klinik. Pagkatapos ng ilang sandali ay ngumiti siya, ngunit may bahid ng lungkot. Desidido na ako, Dok. Sagot niya, ang tono ng boses ay matatag pero puno ng damdamin. Kikimkimin ko hanggang sa tadhana ng magtulak sa akin na sabihin ang lihim ko. Hindi ko kayang tanggalin ang saya na meron sila ngayon. Ayoko silang alalahanin habang may pagkakataon pa silang maging masaya. Napailing ang doktor ngunit hindi na nagsalita. Tumayo siya at inayos ang mga papeles sa mesa. Sinubukang itago ang kanyang pagkabahala. Isa na lang, kapag dumating ang oras na iyon, hindi pa huli ang lahat. At sana, tama ang desisyon mo. Tumango ang bilyonaryo. Alam ko ang pinasok ko, Dok. Pero mas pipiliin kong makita silang masaya ngayon kesa magdusa sa pag-aalala dahil sa akin. Hanggat kaya ko pang itago, hanggat kaya ko pang tumayo para sa kanila, ay gagawin ko. Kung ganon, igagalang ko ang desisyon mo. Sagot ang doktor, may halong pagkatalo sa boses. Pero tandaan mo, wala kang dapat patunayan. Sa dami ng naitulong mo sa kanila, karapatan mo rin ang alagaan nila balang araw. Hindi mo kailangan dalhin ang lahat ng mag-isa. Napatingin ang bilyonaryo sa bintana. Pinagmamasdan ng malawak na hardin sa labas. Ang mga alaalang kasama sina Karina at Samuel ay dumaan sa kanyang isipan. Ngumiti siya kahit may kirot sa kanyang dibdib. Baka nga tama ka, Dok. Pero sa ngayon, ang gusto ko lang ay makita silang masaya. Sila ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Sila nagbibigay ng lakas sa akin. Tahimik na umiling ang doktor, ngunit alam niyang wala na siyang magagawa. Ang bilyonaryo ay matigas ang paninindigan at sa kabila ng kanyang pagkabahala, may paghanga rin siyang naramdaman. Hindi lahat ay kayang unahin ang kaligayahan ng iba sa kabila ng sariling sakit. Wala silang kaalam-alam na ang matanda ay sinusumpong rin ng sakit at kahit nahihirapan kontrolin ng sarili tuwing siya'y naglalakad pa uwi mula sa kanyang mga dialysis sessions. Ayaw ko silang mag-alala. Karina pa lang puno ng pasanin ng kanyang buhay. Hindi ko kayang maging sanhi ng kanilang pag-aalala. Hindi man madalas, ngunit kapag sumasama ang pakiramdam ng matanda, pinipilit pa rin niyang itago ang sakit. Tinutulungan pa rin niyang mag-asikaso si Karina at ang kapatid nito. Hindi nagpakita ng anumang kahinaan at pilit ipinagpapaliban ang kanilang mga tanong tungkol sa kanyang kalusugan. Gusto niyang makita ang mga ito na masaya at wala nang alalahanin. Si Karina naman, bagamat natutunan ng magtiwala, ay may mga pagkakataon ding nakakaramdam ng pagdududa. Nakikita niyang palatandaan ng pagod sa mukha ng matanda. At may mga pagkakataon din siyang nakakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan nito. Ngunit hindi na siya magtatanong pa. Iniisip na baka may ibang bagay ba itong pinagdadaanan. Hindi niya na ito ginugulo sapagkat alam niyang may mga bagay na hindi na kailangang pag-usapan. Ngunit ang sakit ng matanda ay patuloy na lumalala. At sa kabila ng kanyang kabutihang loob, ang kanyang kalusugan ay patuloy na lumalala. Ngunit hindi pa rin niya ito ipapaalam kay Karina. Ang tanging layunin ng bilyonaryong matanda ay ang matulungan silang magpatuloy sa buhay na may pag-asa, kaya't patuloy niyang isinusumpa na hindi siya magiging sanhi ng kanilang pagkakabahala. Isang araw, habang si Karina ay abala sa paghahanda ng pagkain sa kusina, napansin niyang matanda na tila may kahirapang huminga at nanginginig ang mga kamay.
Nagtataka siya ngunit nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Hindi niya na napansin na sa kabila ng kanyang pag-aalala, ang matanda ay muling nagtatago ng lihip upang hindi magdulot ng takot kay Karina. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti nilang nararamdaman ang kabutihang ibinibigay ng bilyonaryong matanda. Tinutulungan sila nito na makabangon mula sa matinding pagsubok na dumaan sa kanilang buhay. At unti-unti ay nawawala ng mga pangarap na tila napakalayo na noon. Ang mansyon ang pagkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral muli si Karina at ang hindi matatawarang pagmamahal at pangunawa ng matanda, lahat ng ito ay nagbibigay sa kanila ng bagong pag-asa. Dumating ang araw ng kaarawan ni Karina, ngunit tulad ng mga nakaraang taon, sanay na siyang walang gimmick o selebrasyon tuwing sasapit ito. Para sa kanya, ang kanyang kaarawan ay isa lamang karaniwang araw na dumadaan ng walang espesyal na nangyayari. Galing siya sa hardin. Bit-bit ang ilang putol na bulaklak na nais niyang ayusin sa isang paso. Naroon siya upang magpalipas oras, malayo sa alalahanin. Ngunit hindi kaya mag-alis sa isipan ng kanilang mga pinagdadaanan. Habang nag-aayos ang bulaklak, nilapitan siya ng isang katulong. "Karina, pinapatawag ka po ni Sir." Wika nito ng may bahagyang ngiti. Nagtaas ang kilay si Karina at halata nagtataka. "Bakit daw po? May kailangan ba siya?" Tanong niya. "Basta sumama ka na lang po." Ngumiti ang katulong, ngunit hindi na nagsabi pa ng iba. Habang naglalakad papasok ng mansyon, napansin ni Karina ang kakaibang katahimikan ng bahay. Wala ang karaniwang ingay ng mga katulong na abala sa kanilang mga gawain. Tahimik ang paligid at ang tanging ilaw ay ang sinag na papalubog na araw na pumapasok sa bintana. Napahinto siya sa may pintuan ng sala. Bahagyang nagdalawang isip kung may nangyayari ba na hindi niya malam. Bakit parang napakatahimik? Bulong niya sa sarili. Habang naglalakad siya papasok, biglang sabay-sabay na nagbukas ang mga ilaw. Sa kanyang pagkagulat, halos mapaatras siya. "Surprise! Happy birthday, Karina!" Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Delma Damasco ng Doha, Qatar. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Sabay-sabay na sigaw ng mga tao sa loob. Nakatayo sa gitna ang bilyonaryo at hawak ang isang simple cake na may maliit na kandila sa ibabaw. Sa likod niya si Samuel, nakangiti ng malapad at masiglang kumakanta ng happy birthday kasama ang mga katulong. Nakikita niya sa mga mukha ng lahat ang tuwa at sinseridad na tila ba ang bawat nota ng kanta ay parang sa kanya lamang. Hindi naman mapigilan ni Karina ang sariling emosyon. Naluha siya ngunit hindi dahil sa lungkot. Ang mga mata niya ay naglaho sa luha ng saya habang tinatakpan niya ang bibig sa gulat. Sa buong buhay niya, hindi niya inakala na mararamdaman niya ang ganitong klaseng pagmamahal at pagpapahalaga. Lumapit ang bilyonaryo, dahan-dahang inilahad ang cake. Blow your candle, Karina. Ito ang araw mo. Hindi mo pwedeng palagpasin nang wala kang kahit isang mahihiling. Sabi nito at may ngiting maamo sa kanyang mukha. Tumingin si Karina kay Samuel na tila nagpipigil ng sariling luha ngunit patuloy sa pagngiti. "Ate, bilisan mo na para kakain na tayo. Gutom na rin ako eh." Biro nito na nagpapaalala kay Karina kung gaano siyang kaswerte sa kanyang kapatid. Napangiti siya at mabilis sa tumango. Sige na, mag-wish na ako." Yumuko siya at pumikit at tahimik na nagdasal. Sa kanyang isipan, nagpapasalamat siya sa lahat ng biyayang dumating sa kanila.
at hiling niya na magpatuloy ang masayang mga araw na ito. Nang matapos siya, malalim siyang huminga bago hinipan ng kandila. Palakpakan at iyawan ang narinig niya matapos iyon. Si Samuel na kahit nasa wheelchair ay abot langit ang sigaw ng "Happy birthday, Ate Karina!" habang umiikot sa kaniyang mga katulong para batiin siya. Napayakap si Karina sa bilyonaryo. Ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy pa rin. "Maraming salamat po. Hindi ko po talaga inaasahan to. Ang tagal ko pong nakalimutan kung paano maging masaya sa birthday ko. Ngayon lang po ulit ako nakaramdam ng ganito." Hinaplos pa ng bilyonaryo ang kanyang ulo. Tila isang ama na ginagabayan ang kanyang anak. "Karina, karapat-dapat kang maging masaya. Isa kang inspirasyon sa lahat ng nakapaligid sa'yo. Hindi mo man maramdaman, pero ang saya na dala mo sa amin ay higit pa sa kahit anong selebrasyon." "Ate, tara na, kain na. Ang daming pagkain, parang fiesta." Hirit ni Samuel na nagatid ng tawanan sa lahat. Habang pinagmamasdan ng masayang paligid na pagtanto ni Karina na kahit ano pang pinagdaanan nila ngayon ay tila unti-unti na silang nakakalaya sa anino ng kahirapan at sakit. At sa pagkakataong yon, sa piling ng mga taong minamahal niya, ramdam niya na tunay siyang mahalaga at mahal. Sa gitna ng masayang pagdiriwang, biglang tumigil ang lahat nang bumagsak si Samuel mula sa kanyang wheelchair. Napansin ng lahat ang kanyang nangingisay na katawan na naging dahilan upang magpanik ang buong mansyon. "Samuel, ano nangyayari sa'yo?" sigaw ni Karina. Tumakbo agad papunta sa kapatid at hinawakan nito. Nang makita niyang hindi ito tumutugon, halos mawalan siya ng lakas. "Tulong! Tulungan niyo po ako!" Humihiyaw siya habang pilit na tinatapik ang mukha ng kapatid. Ang mga katulong at ang bilyonaryo ay mabilis na kumilos. Tinawag ng isang driver habang inakay ng iba si Samuel papunta sa sasakyan. Ang bilyonaryo, kahit halata ang sariling pagkabahala, ay pilit na nanatiling kalmado. "Dali! Dalhin siya sa ospital!" utos niya. Sa biyahe papuntang ospital, hindi tumigil sa pag-iyak si Karina. Pilit niyang hinahawakan ang malamig na kamay ng kapatid habang sinasabi, "Samuel, lumaban ka. Huwag mo akong iiwan, ha? Nakikiusap ako, hindi pa tayo tapos sa mga pangarap natin." Hindi kumikibo si Samuel. Ang bawat segundo ay tila napakabagal. Bawat kalampag ng sasakyan ay nagpapailalim ng takot sa puso ni Karina. Lahat ng masayang alaala nila ay nagbaulit-ulit sa kanyang isipan habang sinusubukang itaboy ang negatibong isip. Pagkarating nila sa ospital, mabilis na inilipat si Samuel sa stretcher. "Doktor, tulungan niyo po siya." Halos magmakaawa si Karina habang sinundan ng kapatid papasok sa emergency room. Pinagbawalan siyang pumasok kaya naiwan siya sa labas ng pinto. Umupo siya sa isang sulok, yakap-yakap ang sarili at umiiyak ng walang tigil. Ang bilyonaryo naman ay tahimik na nakatayo sa tabi niya. Iniintindi ang sakit na nararamdaman ng dalaga. "Karina, magtiwala ka. Nasa mabuting kamay si Samuel. Gagawin ng mga doktor ang lahat," sabi ng bilyonaryo. Ngunit alam niyang ang mga salitang yon ay hindi sapat para maibsan ang takot ni Karina. "Hindi ko kaya mawala siya. Siya lang ang meron ako," sagot ni Karina habang patuloy sa paghikbi. "Lahat ng pinagdadaanan namin, lahat ng pinaghirapan namin, para lang mabuhay siya, hindi pwedeng matapos ito ng ganito." Tahimik na huminga ng malalim ang bilyonaryo. Ilang sandali pa ay naupo siya sa tabi ni Karina at hinawakan ang balikat nito. "Karina, hindi mo kasalanan ang nangyayari. Ginawa mo ang lahat. Higit pa sa kaya ng karamihan. Kaya ngayon maniwala ka na hindi ka nag-iisa sa laban na ito." Tumango si Karina. Kahit pa nanginginig ang kanyang mga kamay, sa bawat segundo ng paghihintay, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Panay ang dasal niya sa isip, humihiling ng milagro para sa kapatid.
Ilang oras ang lumipas bago lumabas ang doktor mula sa emergency room. Tumayo agad si Karina. Halos magkahalo ang takot at pag-asa sa kanyang mga mata. "Dok, kamusta na po si Samuel?" Tanong niya at halos pabulong dahil sa kaba. Humingi ng malalim ang doktor bago sumagot. "Nasa critical na kondisyon siya, pero ginagawa namin ang lahat para ma-stabilize ang kanyang kalagayan. Kailangan pa rin ng kidney transplant sa lalong madaling panahon." Hindi napigilan ni Karina ang umiyak nang marinig iyon. "Dok, gagawin namin ang lahat. Huwag niyo po siyang pababayaan." Tumango ang doktor at bumalik sa loob. Niiwan si Karina na nakatayo, parang nawawala ng lakas. Lumapit muli ang bilyonaryo at hinawakan siya sa balikat. "Hindi ito ang katapusan, Karina. Lalaban pa si Samuel. At lalaban tayo para sa kanya," sabi nito na puno ng paninindigan. Kahit nanginginig ay tumango si Karina. Alam niyang kailangan niyang manatiling matatag. Hindi para sa sarili, kundi para sa kapatid na umaasa sa kanya. Lumipas ang ilang oras. At tila mas lalo pang bumibigat ang bawat segundo ng paghihintay. Nakaupo si Karina sa malamig na sahig ng ospital, yakap-yakap ang sariling mga tuhod habang nakatingin sa pintuan ng emergency room. Paulit-ulit niyang tinatanong sa isip ang iisang bagay. Kamusta na si Samuel? Wala pa ring sagot mula sa mga doktor. Kahit ang bilyonaryo na nakatayo sa tabi niya ay hindi makahanap ng tamang salita para maibsan ang bigat ng kanyang kalooban. Ramdam nito ang matinding pag-aalala ng dalaga. Ngunit wala itong magawa kundi samahan siya sa katahimikan. Isang katulong mula sa mansyon ang dumating, bitbit ang tubig at pagkain. "Karina, kumain ka muna at baka magkasakit ka rin," sabi nito pero umiling lamang si Karina. "Hindi ko kayang kumain. Hindi ko kaya." Mahina niyang sagot habang pinipilit pigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Hanggat hindi ko naririnig na maayos siya, hindi ako mapapanatag." Huminga ng malalim ang bilyonaryo at umupo sa tabi ni Karina. "Karina, alam kong mahirap ang paghihintay, pero kailangan mong alagaan ang sarili mo. Paano kung magising si Samuel at makita kang ganito? Magagalit yun dahil alam niyang nag-aalala ka ng sobra." Napatingin si Karina sa matanda, ngunit hindi siya agad sumagot. Ang totoo, alam niya namang tama ito. Pero ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi mabawasan. "Napakatagal naman nila," pabulong niyang sabi at halos hindi naririnig. Tumayo siya at nagsimulang maglakad paikot sa waiting area. Hindi mapakali. Tumigil siya sa harapan ng pintuan ng emergency room at pilit na sumisilip sa maliit na bintana nito. Ngunit wala siyang makitang malinaw. "Doktor, please," bulong niya na halos sambit na ang isang panalangin. Maya-maya lumapit ang bilyonaryo at muling hinawakan ang kanyang balikat. "Karina, kailangan mong magtiwala. Mahirap, oo. Pero nandito tayo para kay Samuel. Hindi ka nag-iisa." Biglang bumukas ang pintuan ng emergency room at lumabas ang doktor na tila pagod pero kalmado ang ekspresyon. Agad nang tumayo si Karina at halos takbuhin ang doktor. "Dok, kamusta na po si Samuel? Ayos na po ba siya? Ano pong nangyari?" Sunod-sunod niyang tanong, halos hindi na makahinga. Tumingin sa kanya ang doktor at halatang nagdadalawang isip kung paano magsisimula. "Miss Karina, ginawa namin ang lahat para ma-stabilize siya." Saglit itong tumigil at tila nagpahinga bago ipagpatuloy. Kasalukuyan siyang nasa critical na kondisyon, pero nakaagapay na ang kanyang katawan. Gayunpaman, kailangan pa rin ng kidney transplant sa lalong madaling panahon. Nanghina si Karina. Napaupo siya sa sahig habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang pisngi. "Salamat po. Salamat po't buhay pa siya," mahina niyang sabi habang tumutulo ang kanyang luha sa kanyang kamay. "Dok, may magagawa pa po ba kami? Anumang paraan, kahit ano?" Tanong ng bilyonaryo na ngayon nasa likuran ni Karina. "Ang pinakamahalaga po ngayon ay makahanap ng donor. Kung hindi, patuloy tayong kakapusin sa oras," sagot ng doktor bago muling bumalik sa loob.
Tahimik na nagpalitan ng tingin si Karina at ang milyonaryo. Ang lahat ng kanilang pag-asa ay nakasalalay na ngayon sa milagro. Pagkatapos umalis ng doktor, nanatiling tahimik si Karina. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng bilyonaryo na tila humihingi ng lakas. Karina, mahinang sabi ng bilyonaryo, hindi tayo susuko. Gagawa tayo ng paraan para mahanapan ng donor si Samuel. Paano po, sir? Napakahirap maghanap ng donor at alam ko rin kung gaano kamahal ang operasyon. Puno ng takot ang boses ni Karina habang pilit niyang pinipigilan ang panibagong bugso ng luha. Tumayo ang bilyonaryo. Tumingin kay Karina at mahigpit na hinawakan ang balikat nito. Karina, tandaan mo, kahit anong hirap, hindi ko hahayaang mapahamak ang kapatid mo. Hindi ako titigil hanggang hindi natin siya nakikitang gumaling. Ipinapangako ko sa'yo. Napayuko si Karina. Hindi niya alam kung paanong pasasalamatan ng bilyonaryo. Salamat po talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin namin kung wala kayo. Tahimik na lumipas ang oras hanggang sa payuhan ng nurse si Karina na umuwi muna at magpahinga. Ngunit tumanggi siya. Hindi ko iiwan ang kapatid ko, dito lang ako. Hanggang magising siya. Mariing sagot ni Karina na ikinahanga naman ng nurse. Habang magkahawak ng kamay sina Karina at ang bilyonaryo sa waiting area, lihim namang dumaan ng doktor sa opisina nito. Dito makikita ang kumpirmasyon ng isang espesyal na donor na handang magbigay ng kidney para kay Samuel. Napabuntong hininga ang doktor na tila may pinapasanding bigat. Sa loob ng ospital, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Samuel. Dumating na ang araw ng operasyon. Hindi alam ni Karina at Samuel na ang kidney donor ay walang iba, kundi ang bilyonaryo mismo. Sa araw ng operasyon, tila mas kabado pa si Karina kesa sa kapatid niya. Hawak niya ang malamig na kamay ni Samuel habang inahatid ito sa operating room. Ate, sigurado ka ba dito? Tanong ni Samuel. Mahina ngunit puno ng pag-aalala. Parang hindi ko kaya. Hinaplas ni Karina ang buhok nito at ngumiti. Pilit na tinatago ang kaba. Samuel, kakayanin natin to. Hindi ko hahayaan na mawala ka. Kapit lang, ha? Pagkatapos niyang bitawan si Samuel sa operating room, tumalikod si Karina at napaiyak. Nilapitan siya ng bilyonaryo at inalalayan. Magiging maayos ang lahat, Karina, sabi nito. Nandito lang ako para sa inyo. Habang tumatakbo ang operasyon, naghihintay si Karina kasama ang bilyonaryo sa labas. Hindi niya alam na ang matanda pala ay nakatakda rin sumailalim sa operasyon upang ibigay ang isa naman niyang kidney. Naging matagumpay ang operasyon. Nang magising si Samuel, nakita niya si Karina na nakangiti habang tumutulo ang luha. Ate, buhay pa ako. Mahina niyang sabi sabay ngiti. Buhay ka, Samuel. Magaling ka na. Sagot ni Karina, yakap-yakap ang kapatid. Ngunit napansin nilang wala ang bilyonaryo sa paligid. Sinabi ng doktor na nagpapahinga ito matapos ang isang personal na operasyon. Hindi nila alam na ang matanda pala ang nagligtas kay Samuel. Habang tumatagal, unti-unti nang nakabawi si Samuel ng lakas. Ngunit isang araw nalaman nila ang totoo, na ang bilyonaryo pala ang nagbigay ng isa nitong kidney. Labis ang kanilang naging pasalamat at pinangako nila sa sarili na aalagaan nila ito tulad ng pag-aalaga nito sa kanila. Nagmadaling lumapit si Karina sa bilyonaryo. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Pero bakit po may benda kayo sa tiyan? Ano pong nangyari talaga? Sabihin niyo po sa akin. Bahagyang umiti ang bilyonaryo. Ngunit halata sa kanyang mga mata ang pagod. Wala ito, Karina. Nagpa-check up lang ako. Routine lang, hindi mo kailangang mag-alala. Mas mahalaga sa akin na malaman kung kamusta si Samuel. Nakita ko kasi ang ngiti mo kaya alam kong maayos na siya. Ngunit hindi pa rin mapanatag si Karina. Umupo siya sa tabi ng bilyonaryo at hinawakan ng kamay nito. Sir, alam ko may tinatago kayo. Bakit hindi niyo po sabihin sa akin? Alam niyo naman na mahalaga kayo sa amin, hindi po ba?
Tumawa ng mahina ang bilyonaryo. Pilit na binabaliwala ang tensyon. Huwag kang masyado mag-alala sa akin, Iha. Mas kailangan ka ni Samuel ngayon kesa ako. Hindi ko pa siya nakikita. Nabisi kasi ako sa business itong mga nakaraang araw. Pero po sir, naputo lang sasabihin ni Karina nang marinig niya ng mamadali ang isang nurse papunta sa kanila. Sir, kailangan niyo na pong bumalik sa kwarto niyo para sa check-up. Sabi ng nurse, ngunit agad itong tumahimik nang makita si Karina na nakatingin ng may pagtataka. Hindi na napigilan ni Karina ang magduda. Sir, ano po ba talaga nangyayari? Bakit kailangan pa kayong magpa-check up kung okay naman na po kayo? At bakit parang may alam ang nurse na hindi ko alam? Napatingin ng bilyonaryo sa nurse, tila nagbabanta sa tingin. Bago muling tumingin kay Karina. Ay huwag mong intindihan ang sinasabi nila, Iha. Tulad ng sinabi ko, routine lang ito. Ngunit hindi na nakapagpigil si Karina. Sir, kayo po bang donor ng kidney ni Samuel? Tanong niya ng diretso. Halos bumagsak naman ang boses dahil sa kaba. Napabuntong hininga ang bilyonaryo. Hindi niya magawang magsinungaling pa. Ngunit pilit niyang pinanatiling kalmado ang boses. Ano bang mahalaga, Karina? Ang malaman mo kung sino ang donor o ang makita mong maayos ng kapatid mo? Hindi nakasagot si Karina. Tumangin lamang siya sa matanda. Habang bumibigat ang kanyang dibdib, tumango ang bilyonaryo at tila sinasabi sa kanya na tanggapin na lang ang mga nangyari. Mas mabuting mag-focus ka na lang sa pagpapagaling kay Samuel. Ang saya niya ay mas mahalaga kaysa sa mga tanong mo. Hinaplos ni Karina ang kamay ng bilyonaryo habang lumuluha. Kung kayo po ang gumawa nito, sir, napakalaki po ng utang na loob namin sa inyo. Hindi po namin alam kung paano kayo mapapasalamatan. Gumiti ang bilyonaryo, ngunit mahina ang kanyang tinig. Wala kang kailangang ipagpasalamat, Iha. Ang mahalaga, buo pa rin ang pamilya mo at iyon ang nais kong mangyari. Ngayon, bumalik ka na kay Samuel. Huwag mo nang isipin ang kaligayan ko. Habang bumabalik si Karina kay Samuel, hindi niya mapigilang mapaluha. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang napamahal at napahanga sa kabutihan ng bilyonaryo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kaba sa kanyang puso ay hindi maalis. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw, lalo na para sa taong halos ibinigay na ang lahat para sa kanila. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pasasalamat, may isang lihim na patuloy na itinatago ng matanda, ang kanyang sariling kalusugan. Hindi alam ni Karina at Samuel na ang bilyonaryo ay may malubhang sakit sa bato at patuloy na dumadaan sa dialysis na hindi ipinapaalam sa kanila. Lumipas ang isang linggo at sa wakas ay na-discharge na si Samuel mula sa ospital. Bagamat hindi pa siya lupos sa makagalaw ng normal dahil hindi pa tuloy ang gumaling ang kanyang tahi, unti-unti na siyang nakakapaglakad kahit kaunti. Kasama si Karina, maingat nilang nilisan ang ospital ng puno ng pasasalamat at pag-asa sa bagong yugto ng kanilang buhay. Ate, parang ang gaan ng pakiramdam ko ngayon, sabi ni Samuel habang naglalakad sila papunta sa kotse. Parang hindi ko na nararamdaman ng bigat na laging nandyan dati. Napangiti si Karina, pinipilit na huwag umiyak. Hinaplos niya ang likod ng kapatid. Ang mahalaga, Samuel, ay buhay ka at nandito ka pa. Ngayon, pwede na tayong magsimulang muli. Pero tandaan mo, dahan-dahan lang ha, huwag kang magmadali. Oo naman ate, sagot pa ni Samuel habang tumingin sa bilyonaryong nasa tabi nila. Sir, maraming salamat po talaga. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Kung hindi po dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon. Ngumiti ang bilyonaryo bagamat halatang pagod na rin ang mukha nito. Wala kang dapat ipagpasalamat, Iha, sagat nito kay Samuel. Ang mahalaga ay malusog ka na at kasama mo pa ang ate mo. Iyon ang gusto ko. Habang nasa sasakyan pa uwi, tahimik si Karina. Ramdam niya ang kagalakan ngunit may kirot din sa kanyang puso. Hindi pa rin siya mapanatag dahil alam niyang may lihim na pinapasa ng bilyonaryo at malaki na ang utang na loob ni Rito.
Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng mga kasambahay na masaya para kay Samuel. Ang ilan ay nagdala pa ng mga pagkain at bulaklak bilang pagsalubong. Bakit parang fiesta? Biro pa ni Samuel, bahagyang tumatawa habang naupo sa sofa. Fiesta nga, dahil isa kang milagro, Samuel. Sagot naman ni Karina habang inaayos ang una ng kapatid. Ang mahalaga, nandito ka at maayos na. Tumingin si Samuel kay Karina. Seryoso ang mukha. Ate, sa totoo lang, gusto ko magpasalamat kay Sir ng mas personal. Gusto ko sanang malaman kung bakit niya ginagawa lahat ng to para sa atin. Ngumiti si Karina, bagamat may alalahanin sa kanyang mga mata. Samuel, may mga bagay na mas mabuting hayaan na lang nating hindi itanong. Ang mahalaga, binigyan tayo ng pagkakataon para mabuhay at maging masaya. Habang pinagmamasa ng kanyang kapatid na masigla na ulit, napabuntong hininga si Karina. Sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, alam niyang isang mahalagang aral ang itinuro sa kanya ng buhay. Ang hindi pagsuko kahit gaanong kahirap ang sitwasyon. Isang araw habang si Karina at Samuel ay nag-aalaga sa matanda, nakaramdam ng matinding kahinaan ng bilyonaryong matanda. Agad itong itinakbo sa ospital at doon sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pangangalaga ng pamilya, inamin ng doktor na ang bilyonaryo ay may malubhang sakit na hindi na kayang labanan. Tinatapos na ng katawan niya ang laban sa cancer at kidney failure. Habang naroon sila sa tabi ng matanda sa ospital, puno naman ng luha si Karina. Bakit hindi niyo po sinabi? Bakit ngayon lang namin ito nalaman na habang tinutulungan mo makabangon si Samuel? Ikaw naman pala itong inihihiga ang sarili. Malaking utang na loob namin. Sapat naman na po siguro yan para malaman namin na may sakit ka at hayaan kaming mag-alaga sa'yo, hindi ba? Tanong niya habang hawak ang kamay ng matanda. Hindi lang po 100 thank you ang kailangan naming sabihin. Pero hindi ko po kaya na ganito kayo. Masanay po ako sa masayahing ugali na meron kayo. Ang sakit-sakit na makita kayong nangihina. Napakabuti niyo pong tao para ipagpalit ang sariling kalusugan para sa mga taong kamakailan niyo lamang nakilala pero hindi kayo nagdalawang isip na tulungan. Ang matanda ay ngumiti ng mahina, halos walang lakas. Hindi ko na kailangan ng pasasalamat, Karina. Ang pinakamahalaga sa akin ay makita kayo magkasama at maligaya. Kung kaya ko man kayong tulungan, walang masihigit pa doon. Lumuha si Samuel sa tabi ni Karina. Hindi kayang pigilan ng luha na dumaloy mula sa kanyang mata. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at kalungkutan dahil sa matinding sakripisyo ng matanda sa kanilang buhay. Pinili mo magbigay kahit alam mo wala ka ng oras. Nandito kami ngayon ng dahil sa'yo. Hindi namin kayo pababayaan, Lolo. Hindi kami maghahanap ng iba. Ikaw na ang tinuring naming magulang. Aba, Lolo na ang tawag mo sa akin. Mabuti naman. Wika pa ng matanda. Nagawa pang tumawa sa kabila ng sakit na nararamdaman. Ang mga mata ng matanda ay kumikislap ng tuwa at isang malumanay ng ngiti ang sumiksik sa kanyang labi. Nako, ayoko nang kayo malungkot. Ano ba yan, hindi ko naman kayo pinipilit na maging masaya. Pero mas magaan kung wala kayong dinadalang lungkot. Lolo naman, tumatawa pa at nagagawa mo pang magbiro despite ang nararamdaman mo. Saan ka pa? Sambit ni Karina na kanyang pinapahid ang mga luha na walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga mata. Ang hirap tanggapin na nangyayari to sa'yo, Lolo. Lalo na't ikaw ay nagturo sa amin kung paanong maging matatag sa kabila ng lahat ng pagsubok. Abay bakit pa? Hindi naman porket may sakit ay dapat na kayong malungkot. Sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may lakas na matibay. Matanda na ako at tanggap ko na ang kapalaran ko. Hindi ko na kayang baguhin ang takbo ng buhay ko. Pero kayong mga kabataan, kayong magpapatuloy ng kabutihan sa bayan. Kayo magdadala ng liwanag. Hindi ko kayang ipasa sa inyo ang takot ko, kaya't magpapatuloy lang kayo sa inyong mga pangarap. Huwag nga po kayo magsalita na parang
Si Samuel hindi na natagpuan ang tamang mga salita. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala at takot. Parang ano, Iha? Parang namamaalam? Tanong ng matanda. Ang kanyang mukha ay naglalaman ng kalmado at pagpapatahimik sa mga nag-aalalang puso ng mga bata. Dadating din naman talaga sa puntong ganyan. Hindi man ngayon, pero mangyayari. At hindi natin kayang pigilan ng mga bagay na nakatakda na. Kaya dapat lang na tanggapin yun na. Nagkatinginan ng dalawa. Si Karina, ang kanyang mata ay puno ng luha at kalituhan. Hindi nila kayang tanggapin ang kanilang lolo. Ang pinakamahalagang tao sa kanilang buhay ay darating ang oras na mawawala. Ang sakit ng pagkawala ay parang isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang tumusok sa kanilang puso. Ngunit sa kabila ng kanilang kalungkutan, may isang bagay silang natutunan na hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa oras, kundi sa mga alaala at mga aral na iniwan nito. Pasensya na po, Lolo. Wika ni Karina. Ang kanyang tinig ay maluha-luha ngunit puno ng pasasalamat. Hindi po namin kayang mawala ka. Wala kaming ibang magulang kundi ikaw. Alam ko, Iha, sabi ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa mga kamay ni Samuel at Karina. Alam ko. Kaya kahit anong mangyari, huwag niyong kalimutan ang mga natutunan niyo sa buhay. Nandyan ang mga alaala na magpapaalala sa inyo ng kabutihan, ng pagmamahal na ibinigay ko. Si Samuel at Karina ay nagsimulang magyakap. At habang magkasama sila sa mga huling sandali ng kanilang kinikilalang lolo, ang bilyonaryo ay natutunan nilang tanggapin ng isang katotohanang hindi nila kayang kontrolin. Ang buhay ay may hangganan, ngunit ang pagmamahal ay walang katapusan. Hindi pa nila ganong kakumpirmado na ang bilyonaryo nga ang may-ari ng kidney na meron si Samuel, pero may haka-haka na sila hanggang sa nang matapos ang lahat ng pag-aalala at sakit, natuklasan nila na ang anonymous donor ng kidney transplant para kay Samuel ay walang iba kundi ang matanda. Naganda siya ng mga dokumento at lahat ng kailangan para mailipat ang kidney na itinaguyod niya. Hindi upang magbalik loob kundi dahil gusto niyang matulungan sila sa lahat ng aspeto ng buhay. Kahit pa ang buhay niya ay malapit nang magtapos. Sa isang madilim na gabi sa ospital, habang binabantayan nilang matanda, sinabihan sila nito ng mga huling salita. Ang pinakamaganda sa buhay ay ang magbigay. Hindi para humingi ng kapalit, kundi upang makita ang kagalakan ng iba. Alam ko na marami kayong pinagdaanan, at ang nais ko lamang ay ang makita kayong magtagumpay. Hindi kami magsasawa ng magpasalamat, sabi ni Karina habang hawak ang kamay ni Samuel. At kami magbabalik ng kabutihan na ibinigay mo sa amin. Hindi mo kami iniwan at hindi ka rin namin iiwan. Hanggang sa dulo, ikaw ang magiging inspirasyon namin. Ngunit lalong lumala ang sakit ng bilyonaryo at ang buong ospital ay naging tense sa bawat minuto ng kaniyang pagdaan. Ang mga doktor at nurse ay patuloy na nagmamasid at nagmamanipula ng mga kagamitan. Habang si Samuel naman at Katrina ay nagmamasid sa kanilang lolo sa loob ng silid. Ang mga oras ay tumatagilid na parang bawat segundo ay napakahirap. Ngunit hindi nila maiwasang makaramdam ng takot. Lalo na nang minsang mag-flatline ng monitor ng matanda. Isang malakas na beep na hindi inaasahan. At ang lahat ng tao sa ospital ay nagpanik. Nagmamadali ang mga doktor at nurse. Ang kanilang mga kamay ay mabilis na gumagalaw. Ang kanilang mukha ay puno ng tensyon at pangamba. Huwag, Lolo. Huwag po kayong mag-give up. Bulong ni Samuel. Ang boses niya ay puno ng takot at bigati. Si Karina naman ay hawak ang kanyang kamay. Ngunit pareho silang hindi makapagsalita ng maayos. Ang kanilang mga puso ay tila huminto sa bawat segundo ng pangyayaring iyon. Please, Lolo, magtulungan tayo. Wika naman ni Katrina.
Ang mata niya ay puno na ng kalungkutan, ngunit pilit niyang pinapalakas ang sarili upang iparamdam sa matanda na hindi siya nag-iisa. At sa kabutihang palad, agad naman naagapan ng mga doktor ang sitwasyon. Ang mga kagabitan ay mabilis na ayusin at muli nagsimula ang monitor na magpakita ng buhay na nagbigay ng hininga ng pag-asa sa mga taong nagmamasid sa labas. Bagamat hindi pa rin nagigising ang matanda, ang bawat beep ng monitor ay parang senyales na patuloy niyang paglaban sa buhay. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, tanging ang bintana na lamang ang kanilang tanging pananaw sa mundo. Doon nakatayo sila ni Samuel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga ulap sa labas. At ang kanyang puso ay puno ng isang halo-halong emosyon. Takot, pasasalamat at isang taimtim na pagnanasa na sana ay magpatuloy pa ang buhay ng kanilang lolo. Sa kabila ng lahat ng ito, lumalaban siya. Wika ni Karina, ang kanyang boses ay mahina ngunit may lakas ng loob. Ipinapakita niya na hindi siya susuko. Tama ka ate. Sagot naman ni Samuel at ang kanyang mga mata hindi bumibitiw sa matanda habang nasa kama. At kami rin, hindi kami susuko. Hindi namin siya pababayaan. Sa kabila ng lahat ng takot at sakit, si Samuel at Karina ay patuloy na nagbibigay ng lakas sa isa't isa. Alam nilang ang laban ng kanilang lolo ay isang simbolo ng kanilang sariling lakas at pananampalataya. At habang pinagmamasdan nilang matanda, masaya sila na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kanilang lolo ay patuloy na lumalaban. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Ngunit, biglang isang araw kasalukuyang mahimbing ang tulog nila sa waiting area, nagising sila sa balita. Po, nasaan ang lolo? Habang umiiyak nagpatuloy ang kanilang buhay, dala ang hindi mabilang na pasasalamat at ang mga aral na kanilang natututunan mula sa matanda. Ang pinakamahalaga, ang kabutihan, pagmamahal at paggalinga sa bawat isa ay nagbigay daan para sa kanila upang magsimula ng panibagong buhay at magpatuloy sa laban para sa isang mas magandang bukas. Habang tumatagal ang mga araw sa ospital, hindi na napigilan pa ni Karina at Samuel ang mag-alala pa ng husto para sa matanda. Puno ng pasasalamat at pagmamahal ang kanilang mga puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakripisyo ng matanda, nararamdaman nilang malapit na itong mawala. Palibhasa ay walang kalakasan ng matanda. Hindi na kayang mag-isa at pinili na lang na mag-alaga sa kanya ng buong puso ang nagsisilbing pamilya. Minsan habang sila'y nag-aalaga sa matanda sa kanyang kwarto, si Karina ay nauupo sa gilid ng kama at si Samuel naman ay nagpapaalalay sa mga medikal na pangangailangan ng matanda. Ate, masaya ako na nandito tayo para sa kanya, sabi ni Samuel habang pinapahid ang pawis sa noo ng matanda. Oh, Samuel, hindi natin siya pababayaan, sagot naman ni Karina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagluha. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin pagkatapos nito. Pero masaya ako na napasaya natin siya. Naging magaan ang pakiramdam nila sapagkat alam nilang ginawa nila ang lahat para sa matanda. Binabantayan nila siya sa buong oras ng kanyang paghihirap at bawat araw ay puno ng dasal na sanay maging magaan ang kanyang pag-alis. Isang hating gabi, habang natutulog si Karina at Samuel sa tabi ng matanda, dahan-dahang nagpaalam ang bilyonaryo. Siya ay pumanaw ng tahimik. Ang huling hininga ay humugot ng mga luha sa mata ng magkapatid. Hindi nila kayang tanggapin kaagad. Ngunit alam nilang ito ang pinili ng matanda na mapayapa na siyang makakapagpahinga. Wala silang ibang magawa kundi ang magdasal at magpasalamat sa bawat sandali na ipinagkaloob sa kanila ng matanda. Si Karina na parang nawala ng guro at tatay ay yakap-yakap ang kanyang kapatid. Parehong umiiyak pero puno ng pasasalamat sa kabutihang ipinamalas sa kanila ng matanda.
Pagkalipas ng ilang linggo, natanggap nila ang isang liham mula sa abogado ng matanda na nagpapasabi na iniwan nila ang kanilang yaman, ang mga ari-arian ng mansyon at mga negosyo ng matanda ay iniwan sa kanila bilang pagpapakita ng huling kabutihang loob at tiwala. Ang mansyon, mga negosyo at ang mga malalaking yaman ay naging bahagi na ng kanilang buhay. Ngunit higit pa sa material na bagay ang iniwan sa kanila ng matanda, ang aral ng kabutihang loob, pagmamahal at ang hindi pagtanggap ng anumang kapalit sa mga ginawa nilang sakripisyo ay naging higit na yaman sa kanilang buhay. Si Karina at Samuel na mula sa mahirap na kalagayan, ngayon ay may kakayahan na hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para na rin sa iba. Alam ko, hindi lang sa yaman tayo magiging masaya, sabi ni Karina habang pinagmamasdan ng mansyon at ang mga ari-arian na iniwan sa kanila ng matanda. Pero sigurado ako magiging masaya tayo sa pagpapatuloy ng kabutihang loob na itinuro niya sa atin. Sa mga sumunod na taon, pinalago nila ang negosyo ng matanda at ginamit nila ang yaman upang mabigay tulong sa mga nangangailangan. Hindi nila nakalimutan ang mga aral na ibinigay sa kanila ng matanda. At higit sa lahat, hindi nila nakalimutan na kahit sa kabila ng lahat ng paghihirap, ang kabutihang loob ay nagbabalik ng higit pa kesa sa inaasahan. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unti na ipakita ni Karina at Samuel ang bunga ng kanilang pagsusumikap. Ang mga negosyo at ari-arian na iniwan sa kanila ng bilyonaryo ay lumago at naging matagumpay. Ang mansyon na naging simbolo ng kanilang bagong buhay ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng magandang tirahan, kundi naging pagkakataon din para matulungan ng iba. Ang mga negosyo ay pinalago nila at ginamit nila ang kanilang kayamanan upang magbigay ng trabaho at tulong sa mga tao sa kanilang komunidad. Dumating ang araw na nakatanggap sila ng tawag mula sa mga kamag-anak nila na matagal na nang mamaliit sa kanila. Marami sa mga ito ang nanghihingi ng tawad at nagsimulang magpakumbaba, na para bang humihingi ng pagkakataon para makabawi. Ang mga dating nang aalipusta at nagtataas ng kilay sa kanilang buhay ay biglang nagpakita at nagkaroon ng matinding pagkakabasag ng ego. Karina, talagang humingi kami ng tawad sa lahat ng mga nasabi namin sa iyo noon. Ang wika ng isa sa mga kamag-anak. Labis ang aming panghihinayang sa mga ginawa namin. Alam namin na minaliit ka namin. Pero sana'y mabigyan kami ng pagkakataong makabawi at ayusin ang lahat. Oo nga, Karina. Ang sagot pa ng isa. Wala kaming karapatang magpakamataas noon. Kung wala ang tulong mo, baka wala kami sa kinalalagyan namin ngayon. Alam namin na wala na kaming karapatan pa na manghingi sa inyo. Pero sana ay mapatawad niyo kami. Si Karina na hindi nagbago at hindi pa rin nakalimot sa mga ginawa nilang masakit sa kanya at sa kanyang kapatid ay tumahimik sandali. Hindi niya agad pinaabot ang anumang galit, kundi pinili niyang mag-isip muna. Ang mga kamag-anak na ito ay dumating sa kanilang buhay sa oras ng kanilang pangangailangan. Ngunit hindi pa rin ito tinanggap ng buo noong panahong sila ay naghihirap. Malaki din naman ang pasasalamat ko sa inyo dahil sa pag-aalaga ninyo sa amin. Oo nga at naging malupit kayo. Pero malaking tulong yan para magpursige ako sa buhay. Bibigyan mo ba kami ng pera, Karina, o hindi? Ang dami mong satsat. Agad na siniko ng isang tiyahin ni Karina ang tiyahin ni Karina na nagsalita. Hindi pa rin ho kayo nagbabago. Masama pa rin pala talagang ugali ninyo. Mag-aabot ako at ito na ang una't huli. Kabayaran sa mga panahon na kinupkup niyo kami. Sana hindi na tayo muling magkita. At lalo na't wala naman ang dahilan pa. Dahil nung araw na pinagtabuyan niyo kami, ay ang araw na kinalimutan kong pamilya ko kayo. Sa halip na maghigante o magparusa, pinili ni Karina na gamitin ang kanyang tagumpay upang ipakita kung paano magpatawad.
Nang dumating ang pagkakataon na ibinibenta na ang property na matagal nang naukupan ng kanyang mga kamag-anak, si Karina ay nagdesisyong bilhin ng lupa at ari-arian. Ang mga kamag-anak na umaasa na makabalik pa sa lugar na minamahal nila at dating tinatawag na kanilang tahanan. Kasama niya ang kapatid sa pagdedesisyon sa mga bagay at batid ni Karina na tama ang naging desisyon ni Samuel. Na kung paiirarin lamang ang kabutihan, lagi silang aabusuhin. Binili ni Karina ang property na tinuluyan ng mga kamag-anak niyang masasamang ugali. Habang siya'y abala sa pagpaplano ng kanyang mga hakbang, pinuna siya ng mga kamag-anak at sinabihan pa siyang mayabang at mapagmataas. Bagamat nararamdaman ni Karina ang sakit ng mga salitang yon, pinili niyang huwag magpadala sa kanilang mga pang-aalipusta. Ngunit hindi tuluyang ipinagbili kay Karina ang bahay. Ayon sa abogado niya, may isang mahalagang detalye sa batas na nakasaad sa nakapangalan kay Karina ang property. Dahil dito ay buong karapatan siyang palayasin ng mga ito anumang oras. Hindi na kailangang maghintay ng mahaba upang umalis sila mula sa tahanang hindi nila tunay na pagmamay-ari. Karina, akala mo ba matatakot mo kami? Galit na wika ng tiyahin ni Karina. Ang mga matay puno ng galit at pagkasuklam. Hindi ko kayo tinatakot, tita. Ginagawa ko lang nararapat. Kung natatakot kayo, bakal dahil hindi kayo handa sa mga responsibilidad. Hindi mo kami matatakot, Karina. Anong akala mo? Magaling ka na dahil sa bahay na yan? Hindi mo kami matitinag. Ang boses ng tiyahin na Karina ay umaabot sa mataas na tono, puno ng puot at galit. Wala akong balak na patagilid ang buhay ng pamilya. Pero kung hindi niyo ako titigilan sa mga salitang yon, wala na akong magagawa. May karapatan ako sa bahay na to at hindi ko na kaya magsawalang kibo. Bakit? Akala mo ba ikaw lang may karapatan? Magulang ko ang nagbigay sa'yo ng pagkakataon at ngayon ikaw nang mayabang. Puro ka na lang pagiging legal. Hindi mo kami iniisip. Hindi ko po pinipilit na maging mayabang, tita. Ang nais ko lang ay ayusin ang lahat. Pero kung pipiliin niyo na patuloy na gawing mahirap ang sitwasyon, ako po'y magtutuloy na sa mga hakbang na nararapat. Ang bahay na ito ay sa akin na. Kung sa tingin mo'y matatakot kami sa mga legal na usapan mo, nagkakamali ka. Hindi mo kami basta-basta papaalisin dito. Hindi ko kayo pinipilit na umalis. Ngunit huwag niyo akong gawing kawawa. Ang desisyon ko nakasaad sa batas. Ang lawyer ko mismo ang nagsasabi na may karapatan akong palayasin kayo. Hindi mo kami matatakot. Hindi namin tatanggapin ang pananakot mo. Ang boses ng tiyahin ni Karina ay parang kidlat. Puno ng galit na tila handang sumabog anumang sandali. Hindi po ito pananakot, tita. Ito po ay katotohanan. Ang batas ang nagsabi na may karapatan akong gawin to. Kung may respeto kayo sa batas, baka magkakaayos pa tayo. Pero kung patuloy niyo akong gawing kaaway, wala akong magagawa. Sige, gawin mo na lang kung anong gusto mong gawin. Pero hindi kami aalis, Karina. Wala kang karapatang magdesisyon para sa amin. Hindi ko kayo papalayasin ng basta-basta. Pero kung patuloy kayo magmamatigas, wala na akong choice. Wala po akong kasalanan. Ang desisyon ko at kung ayaw niyong tagapin, ituloy na ang nararapat. Akala mo kung sino ka na? Babalik kami at maghahanap kami ng paraan para mapalayas ka. Wala na kayong magagawa, tita. Nasa akin ang desisyon. Sa huli, nagtagumpay sa buhay si Karina kasama ang kapatid. Parati nilang dinadalaw ang puntod ng bilyonaryo at kalaunan ay natuto silang patawarin ang mga kamag-anak at hinayaan ang mga ito na manirahan sa dati nilang bahay. Dahil naniniwala si Karina na kung ang Diyos nga kaya magpatawad sa mga higit na makasalanan kesa sa tiyahin nila, ay kaya rin ni Karina. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!